Mula pagkabata, alam na ni Mateo na may mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mata. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may maririnig siyang bulong sa sulok ng kanyang silid, hindi boses ng tao, hindi rin hangin. Lumaki siyang tahimik, may malalim na paningin, at laging parang may inaabangan na hindi niya maipaliwanag. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Ngunit nitong mga huling linggo, mas naging mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa bawat paggising niya sa umaga, parang may nakapatong sa dibdib niya. Ang liwanag sa kanyang kwarto ay tila mas maputla kaysa dati. Ang mga halakhak ng kanyang ina ay hindi na madalas marinig. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, may parang malamig na presensyang dumadaloy, isang bagay na hindi niya mabigkas, pero ramdam sa buto. "Mama, napansin mo ba? Parang may kakaiba dito sa bahay," tanong ni Mateo isang gabi habang sabay silang naghahapunan. Napatingin ang kanyang ina, si Aling Rosa, sa paligid bago ngumiti, pilit. "Baka pagod ka lang, anak. Masyado kang gabi kung matulog. Subukan mong ipahinga ang isip mo." Ngunit hindi ito tungkol sa pagod. Hindi ito tungkol sa puyat. May mga bagay na nagsisimula ng gumalaw sa paligid niya, mga aninong lumilipad sa gilid ng paningin, mga panaginip na paulit-ulit kung saan siya ay hinahabol ng isang nilalang na walang mukha, at mga pader na tila humihinga. Isang araw, habang nasa eskwelahan, bigla siyang nanlumo. Sa kalagitnaan ng klase, parang nawalan siya ng lakas. Namutla siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang guro, si Ginoong Ramirez, ay lumapit agad. "Mateo, ayos ka lang ba?" Tumango siya, bagamat hindi niya alam kung bakit. "Opo, parang sumama lang po ang pakiramdam ko." Pag-uwi niya, wala pa rin si Aling Rosa. Inabot niya ang pintuan ng kanilang bahay, at habang binubuksan ito, may malamig na hangin dumampi sa kanyang batok, hindi ito normal na hangin. Pagkapasok niya sa bahay, bigla na lang nagsara ang pintuan sa likod niya ng malakas, at sa isang kisap mata, parang may humaplos sa kanyang balikat. Napalingon siya. Wala. Tumigil siya sa sala at pinakinggan ang paligid. Walang tunog ng walang ingay sa labas, kahit ang ingay ng mga sasakyan ay tila nawala. Tahimik. Sobrang tahimik. "Mateo," bulong ng isang tinig. Kinilabutan siya. Hindi iyon boses ng kanyang ina. At hindi rin iyon kanyang guni-guni. Nanggaling iyon sa taas, sa kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang umakyat, at bawat hakbang sa hagdan ay parang lumalalim ang kanyang hininga. Habang palapit siya sa pintuan ng kanyang kwarto, napansin niyang bahagyang nakabukas ito. May sinag ng liwanag na pumapasok mula sa bintana, pero tila anino ang naghahari. Binuksan niya ng buo ang pinto. Wala sa loob. Pero sa kama niya, may isang lumang libro na hindi niya maalalang pagmamay-ari niya. Isa itong makapal na aklat na may pabalat na tila gawa sa balat ng hayop, may mga ukit na simbolo, at sa gitna, isang krus na may misteryosong palamuti. Lumapit siya, nag-aalangan. At nang binuksan niya ang libro, isang liwanag ang kumislap, at kasabay nito, may tumunog na tila paghingi ng tulong o babala. Simula noon, gabi-gabi ay binabalikan siya ng mga panaginip. Sa mga ito, palagi siyang nakatayo sa gitna ng isang disyertong lupa, at sa harap niya, may dambuhalang nilalang na may mga pakpak ng paniki at mata na nagliliyab. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang presensya nito ay sapat na upang patahimikin ang buong mundo. "Mateo," lumalapit na siya, sabi ng isang tinig sa kanyang panaginip. "Kailangan mong piliin kung lalaban ka o magpapalamon." "Anak," sabi ni Aling Rosa habang nilalagyan siya ng langis sa sentido, "baka kailangan mong magpatingin sa pari. Masyado nang madalas ang bangungot mo. At kung ako ang tatanungin, hindi ito basta panaginip lang." Nagkatinginan silang mag-ina. "Hindi ito panaginip, ma," sagot ni Mateo. "May dumadapo sa bahay. May bumubulong sa akin. At sa kwarto ko may aklat. Hindi ko alam kung kanino. Pero paghawak ko yon, para akong naiibang tao." Napabuntong hininga si Aling Rosa. "Ang lolo mo may mga kwento noon. Tungkol sa mga espiritu. Mga kalaban sa di nakikitang mundo. At may binabanggit siyang isang panalangin. Isang dasal na ginamit ng mga monghe noon. Nakaukit daw sa medalya ni San Benito." "San Benito?" tanong ni Mateo. Tumango ang ina. "Isa siyang mandirigmang espiritual. Kung totoo man ang lahat ng to, baka kailangan mo siyang tawagin." Kinagabihan, binalikan ni Mateo ang aklat.
Hindi niya maintindihan ang lahat ng nakasulat, pero may isang pahina na tila lumiliwanag kapag hinahawakan niya. Doon, may 12 salitang Latin, sinamahan ng mga simbolo at imahe ng krus. Habang binibigkas niya ang unang linya, Crux Sacra Sit Mihi Lux, may biglang umalingaw na tunog mula sa labas ng bahay, tila may basag na bintana. Sumilip siya sa labas, at sa ilalim ng post ng ilaw sa kalye, may isang taong nakatayo. Mataas. Payat. Nakaitim. Hindi gumagalaw. Napaatras siya, nanginginig. Ngunit hindi niya naituloy ang panalangin. Nang umalis ang nilalang sa labas, humupa ang lamig sa paligid. Ngunit sa kanyang isipan, naiukit na ang isang katotohanan, may nakakakita sa kanya. At marahil, dahil sa paghawak niya sa aklat sila ay nagising. Hindi lang ikaw ang pinapahirapan, Mateo, sabi ng kanyang kaibigang si Clara kinabukasan. Ako rin ang pamilya ko. Lahat kami parang may dinadalang sumpa. Paano mo nalaman? Tanong ni Mateo. Napanaginipan kita kagabi, sagot ni Clara, seryoso. Pareho tayong nasa disyerto. At may dambuhala sa harap natin. Sinabi niyang ang panalangin ang susi. Ngunit ang susi isinunog na. Napahawak si Mateo sa dibdib. Alam mo ba ang dasal? Hindi pero baka kaya nating hanapin. Mula noon, naging misyon nila ni Clara ang alamin ang pinanggalingan ng aklat, ang 12 salita, at ang sinasabi ng mga panaginip nila. Sa silid-aklatan ng simbahan, naghanap sila ng mga tala. At doon nila natuklasan ang medalya ni San Benito, at ang lihim ng panalangin na nakaukit dito. Hindi ito basta panalangin. Isa itong panata. Isang panawagan ng proteksyon at labanan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang kanilang koneksyon sa mga pangyayari. Si Clara ay nagsimulang makakita ng aninong sumusunod sa kanya. Si Mateo ay nadedepress, nahihirapang huminga tuwing nagdarasal. Isang gabi, bumagsak siya sa sahig ng kanyang kwarto, habang sinasambit ang TV retro sa tanay. At sa pagbagsak niya, may tinig na lumitaw sa kanyang isipan, isang matatag na boses. Malalim. Maotoridad. Hindi niya alam kung ito ay panaginip o katotohanan, ngunit malinaw ang mga salitang sinabi nito. Mateo, huwag kang matakot. Ang krus ang iyong ilaw. Nagising siya na humihingal, ngunit may kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Nang sumilip siya sa bintana, wala na ang nilalang. At sa aklat na bukas ang bagong pahina. Sa pahinang iyon, naroon ang imahe ng isang monghe, may hawak na krus, nakatayo sa harap ng isang nilalang na parang kilala ni Mateo. Sa ilalim, may isang linya lang. Ang liwanag ay nagsisimula sa pagtanggap ng dilim. Nang sumunod na umaga, ginising si Mateo ng sinag ng araw na dumaan sa pagitan ng mga kurtina ng kanyang kwarto. Ngunit iba ang araw na ito. Ang hangin ay hindi kasing bigat ng kahapon. May kakaibang katahimikan sa paligid, hindi nakakatakot, kundi mapayapa. Tumayo siya, tiningnan ang librong nakapatong pa rin sa kanyang mesa. Para bang nakatingin din ito sa kanya, nagaanyaya. Bumaba siya sa kusina at nadatnan si Aling Rosa na nagkakape. Tahimik silang nagkatinginan. Nagbago ang mukha mo, anak, wika ng ina. Parang may nakita kang pag-asa. Umupo si Mateo sa harap niya. Masa panaginip ko kagabi, may tinig na nagsabi sa akin na huwag akong matakot. Na ang krus ang magiging ilaw ko. Napahinto si Aling Rosa sa pag-inom ng kape. Mateo, kailangang seryosohin natin to, baka hindi lang basta panaginip yan. Gusto mong kausapin natin si Padre Enrique. Tumango si Mateo. Kailangan ko na po yatang simulan ang laban na to, pero kailangan ko munang malaman kung ano talaga ang dasal. Yung totoo. Hindi yung sabi-sabi lang. May alam akong lugar, sagot ng ina. Sa lumang kumbento, may matandang madre roon na tagapag-ingat ng mga sinaunang panalangin. Baka matulungan ka niya. Kinabukasan, nagtungo silang mag-ina sa isang lugar sa labas ng bayan. Ang kumbento ay luma na, may mga bitak sa pader, at natatakpan ng mga gumagapang na halaman ang mga bintana. Ngunit sa kabila ng itsura nito, tila may kapayapaang bumabalot sa lugar. Tinanggap sila ng isang matandang madre na nakayuko ang ulo, at may suot na kwintas na may medalya ni San Benito. Ang kanyang pangalan ay Sister Luisa. Anong maitutulong ko, iho? Tanong nito, habang pinapasok sila sa loob. May aklat po ako, sagot ni Mateo, inilabas ang aklat mula sa kanyang bag, hindi ko alam kung saan galing. Pero mula nang mabuksan ko ito, may mga panaginip akong dumarating.
mga boses, at may mga nilalang. Tahimik na tinanggap ni Sister Luisa ang aklat. Tiningnan ito, tila kinikilala. Pagkaraan ng ilang minuto, tumango siya. Matagal na itong nawala, anya. Ito ang grimoire ng mga mongheng Benedictine. Hindi ito pangkaraniwan. Lahat ng laman nito ay dasal, ngunit hindi lang basta dasal, ito'y sandata. Napatitig si Mateo sa kanya. Totoo po ang dasal ng medalya ni San Benito. Hindi lang totoo. Makapangyarihan, sagot ng madre. Ngunit hindi ito ginagamit gaya ng orasyon. Hindi ito para sa kapangyarihan. Ginagamit ito sa pananampalataya. Ang bawat salita ay isang hakbang palayo sa kadiliman. Paano po ito dasalin? Kinuha ni Sister Luisa ang kanyang kwintas, pinunit ang isang piraso ng papel mula sa kanyang lumang Biblia, at isinulat ang 12 salita. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, numquam suade mihi vana. Sont malakway libas, ips venena bibas. Dasalin mo ito habang nasa harap ng krus. Isa-isa. Dahan-dahan. Damhin mo. Hindi ito mantra. Ito ay panata. Mula ng araw na yon, sinimulan ni Mateo ang isang ritual tuwing umaga. Sa harap ng krus sa kanyang silid, binubuksan niya ang bintana upang pumasok ang liwanag ng araw, binubuksan ang aklat sa pahina ng panalangin, at taimtim na binibigkas ang bawat salita. Crux sacra sit mihi lux. Sa unang araw, wala siyang naramdaman. Tila karaniwang pagdarasal lang. Ngunit sa ikalawang araw, habang sinasabi niya ang ikalawang linya, non draco sit mihi dux, may narinig siyang pag-ungol sa labas ng kanyang kwarto. Nang sinilip niya, wala namang tao. Ngunit ang hangin ay tila gumaan. Sa ikatlong araw, nagising siya sa isang kakaibang panaginip. Siya ay nasa gitna ng kagubatan, may naglalakihang aninong gumagalaw, at isang matandang lalaki na may suot na abito ang humarap sa kanya. Mateo, sabi ng matanda, hindi mo ito pinili pero ikaw ay tinawag. Hindi lahat ng nilalang ay kayang magdala ng krus. Ngunit ikaw ay pinili. Bakit ako? Tanong niya. Sapagkat ikaw ay may puso ng isang mandirigma, ngunit may kaluluwang kayang magpatawad. Pagkagising niya, nagtatagaktak ang kanyang pawis. Ngunit may kakaibang lakas siyang nadama. Tumayo siya at muling dasalin ang panalangin, mas mariin, mas buo ang loob. Kinagabihan, pumunta siya sa simbahan upang kausapin si Padre Enrique. Isinalaysay niya ang lahat, ang aklat, ang panaginip, ang panalangin. Tahimik si Padre Enrique habang nakikinig. Pagkatapos ay tumayo ito at binuksan ang isang lumang bowl sa likod ng sacristy. Kinuha niya ang isang lumang medalya ni San Benito at iniabot ito kay Mateo. Ito ay binasbasan noon pa ng isang mongheng misyonaryo, wika ng pari. Dalhin mo ito palagi. Sa puso mo. Hindi sa bulsa. Tandaan mo, hindi ito anting-anting. Ito ay paalala. Paalala ng ano po? Na ang liwanag ay laging nasa iyo hanggat hindi mo tinatalikuran ang krus. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Mateo ang unti-unting pagbabalik ng kapayapaan sa kanyang paligid. Ang bahay ay hindi na ganoon kabigat. Ang gabi ay hindi na ganoon katakot. Ngunit sa bawat gabi rin, ang mga panaginip ay mas lumilinaw. Nakikita niya na ang nilalang ay hindi lang basta anino, ito ay isang nilalang na kilala siya, marahil matagal nang sumusunod sa kanya. Isang gabi, habang binibigkas niya ang panalangin, may biglang pumasok na malamig na hangin sa kanyang silid, kahit sarado ang mga bintana. Napatigil siya. Ang kandilang nasa kanyang altar ay biglang namatay. Ngunit hindi siya tumigil. Pinikit niya ang mga mata at nagsalita ng mas malakas. Vade retro, satana! Sa isang iglap, may narinig siyang tunog, parang isang sigaw na hindi niya malaman kung sa loob o labas ng kanyang isipan. Ang liwanag ng ilaw ay kumislap-kislap. Ngunit hindi siya umatras. Numquam suade mihi vana. Hanggang sa ang malamig na hangin ay unti-unting nawala. At ang katahimikan ay muling bumalik. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, may bahagyang liwanag sa paligid. At sa aklat, isang bagong pahina na naman ang nabuksan, isang larawan ng isang mandirigmang may dalang krus, nakaharap sa isang dambuhalang nilalang. At sa ibaba ng imahe, may bagong mensahe. Ang pananampalataya ay hindi sandata, ito ay pintuang bumubukas sa liwanag. Ngunit hindi ito bumubukas kung walang pagtindig. Noong gabing iyon, bago matulog, lumapit si Mateo sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit.
Ma, salamat po. Sa lahat. Napaluha si Aling Rosa. Bakit mo sinasabi yan? Kasi alam kong magsisimula na ang laban. At baka may mga araw na hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero gusto kong malaman mong handa na ako. Hindi na ako takot. Anak, bulong ng ina, kung saan ka man dalhin ang dasal mo, susundan kita sa panalangin ko. Nakatulog si Mateo nang may hawak ang medalya sa kanyang dibdib. At habang siya'y nahihimbing sa labas ng kanilang bahay, isang anino ang nakatayo. Tahimik. Nakamasid. Ngunit sa kanyang bintana, may liwanag mula sa krus na hindi ito malapitan. Ilang araw ang lumipas mula ng huling panaginip ni Mateo. Sa labas, tila normal ang takbo ng mundo, ang mga bata sa kalsada ay naglalaro ng habulan, ang mga tindera sa palengke ay tuloy ang tawaran, at ang mga tricycle ay patuloy sa pagbulahaw ng tambutso sa umaga. Ngunit sa loob ni Mateo may pagbabago. Sa bawat pagdadasal niya, nararamdaman niyang may nagmamasid. Sa bawat pagbigkas niya ng panalangin, tila may pumipigil sa hangin. Hindi ito pagod. Hindi ito guni-guni. Ito ay parang presensya, hindi pisikal, pero buo at matalim. Mateo, kailangan mo bang araw-arawin yan? Tanong ni Clara isang hapon habang naglalakad sila pauwi galing simbahan. Yung dasal. Yung ritual mo. Pakiramdam ko kailangan ko. Parang kung hindi ko to gawin, may puwang nabubukas. At kapag nagbukas yon, may papasok. Napalingon si Clara sa kanya. At sa tingin mo ba wala pang pumasok? Hindi nakasagot si Mateo. Nang gabing iyon, habang nag-aaral siya sa kanyang kwarto, narinig niya ang isang tawa. Hindi ito galing sa riye, hindi rin mula sa labas. Isa itong pabulong na tawa, halos mahina ngunit malinaw. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana, sarado. Tumingin siya sa pinto, wala ring tao. Tumingin siya sa salamin. At doon niya nakita. Isang anyong itim, nakatayo sa likuran niya, hindi gumagalaw. Walang mata, ngunit alam niyang ito ay nakatitig sa kanya. Nang lingunin niya ang kanyang likod, wala. Ngunit sa salamin, nandoon pa rin ito. Kinuha niya ang medalya ni San Benito at biglang bumigat ang paligid. Isinara niya ang aklat at inihawak ang medalya sa kanyang dibdib. Crux sacra sit mihi luxen. Ngunit bago niya matapos ang linya, sumigaw ang isang tinig mula sa loob ng isipan niya, hindi niya boses. Huwag mong sabihin yan. Parang bumigat ang hangin sa buong kwarto. Pati ang kandila ay biglang pumatay. Pinikit niya ang mga mata. Hindi siya nagpadaig. Non draco sit mihi duxen. Isang malakas na hampas ang narinig niya, parang may bumagsak sa kisam. Nanginginig ang mga kamay niya ngunit tinapos niya ang panalangin. Sa kabila ng takot, naramdaman niyang unti-unting umuurong ang presensya. Nang buksan niya ang mga mata, wala na ito. Ngunit alam niyang hindi iyon ang katapusan. Kinabukasan, sa eskwela, tahimik lang si Mateo. Nasa loob siya ng kanyang sariling mundo. Pero napansin niya ang mga tingin ng mga kaklase niya. May mga bulungan. Mga mata na hindi lang basta naku-curious, parang nanunuya. Uy, bulong ng isang estudyante sa likod niya, narinig mo ba? Si Mateo daw sinasaniban. Hindi na, sagot ng isa. Abay parang baliw na yon, panay dasal, panay simbahan. Baka may tama na sa ulo. Narinig niya lahat. Ngunit hindi siya lumingon. Anak, anong nangyayari? Tanong ni Aling Rosa ng gabi ring iyon. Bakit pati sa palengke, may naririnig na akong chismis? May babaeng kapitbahay na nagsasabing nakita ka raw na may hawak na kandila, nakatayo sa gitna ng sala parang nagdadasal ng orasyon. Ma, hindi nila naintindihan. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. At may iba sa kanila, hindi lang basta nagkakamali. May ilan sa kanila parang sinasadya. Napakunot noo si Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin? Ang tingin ko, may mga tao sa paligid natin na ginagamit. Ginagawang boses ng kung anuman yung sumusunod sa akin. Kinagabihan, hindi siya agad nakatulog. Nakaupo siya sa kama, hawak ang aklat, hawak ang medalya. Pinagmamasdan ang bawat detalye ng krus. Ngunit bigla siyang bumulong. Kung sino ka man, bakit ako? Bakit ako ang pinili mong guluhin? Sa saglit na katahimikan, may narinig siyang sagot. Dahil takot ka. At ang takot mo ay masarap. Parang sumabog ang lamig sa buong silid. Napasigaw si Mateo at napaupo sa sahig. Pumasok si Aling Rosa, gulat na gulat.
Mateo! Ma, may boses sa isip ko niya. Pinagpawisan siya ng malamig. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa eskwela. Pumunta siya kay Sister Luisa, hawak ang aklat. Sister, mas lumalakas sila. Hindi na lang sila sa panaginip. Naririnig ko na sila. Ramdam ko. Kahit sa ibang tao, parang may kung anong espiritong sumasakay sa kanila. Tahimik si Sister Luisa. Kinuha niya ang kamay ni Mateo. Iho, sa bawat hakbang mong palapit sa liwanag, ang dilim ay lalapit din sa'yo. Hindi dahil ikaw ay mahina, kundi dahil ikaw ay naging banta. Pero bakit ako? Ako lang naman to eh. Huwag mong sabihin ikaw lang. Tandaan mo, hindi mo sila hinanap. Sila ang natakot na matagpuan mo ang pananggalang. Umalis si Mateo sa kumbento na may mabigat na damdamin. Ngunit sa kabila nito, may apoy sa loob niya. Isa nang malinaw sa kanya, hindi na siya basta tagapagdala ng aklat. Isa na siyang target. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga pag-atake sa mas tahasang paraan. Sa isang biyahe pa uwi, may lalaking bigla na lang sumigaw sa kanyang harapan habang nasa jeep. Alisin mo ang krus? Hindi mo kami matatakasan. Nagtaka ang ibang pasahero, akala'y baliw ang lalaki. Ngunit si Mateo, alam niyang hindi ito basta. Lumingon siya, at sa likod ng mata ng lalaki, may ibang nilalang na sumisilip. Pumasok siya sa simbahan at lumuhod sa harapan ng altar. Nanginginig. Hindi na siya nagdasal ng formal. Basta sumigaw ang puso niya. Diyos ko, ano bang laban to? Hindi ako pari. Hindi ako banal. Paano ko sila haharapin? At doon, sa gitna ng katahimikan, tila may sumagot. Hindi mo kailangang maging banal. Kailangan mo lang manindigan. Umuwi siyang payapa. Ngunit pagpasok niya ng bahay, tumambad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Magulo ang sala. Basag ang isang salamin. At si Aling Rosa, nakaupo sa sahig, tulala. Ma? Lumapit siya, niyakap ang ina. Nanginginig ito, hindi makapagsalita. Ma, anong nangyari? Anak, may pumasok. Wala akong nakita. Pero naramdaman ko siya. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko, tapos biglang bumagsak ang mga gamit. Lahat. Tumayo si Mateo. Tumigil sa gitna ng sala. Binunot ang medalya at buong lakas na sinabi. Vade Retro, Satana. Wala kang puwang sa tahanang ito. Umalinggaw ang tinig niya. At sa isang iglap, biglang tumahimik ang paligid. Muling bumalik sa normal ang hangin. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina, parehong humihingal. Masimula ngayon, araw-araw nating ipaglalaban ang kapayapaan dito. Nang gabing iyon, muling bumalik ang panaginip. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Wala na siya sa disyerto. Nasa loob siya ng isang lumang simbahan, ang altar ay wasak, at sa gitna nito, may isang trono ng apoy. Sa trono, nakaupo ang isang nilalang, mataas, balingkinitan, may balat na parang abo, at mga mata na tila walang dulo. Tapos na ang panahon ng panonood, Mateo, sabi nito. Magsisimula na ang digmaan. At bago siya magising, lumapit ang nilalang at bumulong. Wala kang alam sa totoong anyo ko, pero malapit mo na akong makilala. Nagising siya ng pawisan, nanginginig. At sa bintana ng kanyang kwarto, sa labas ng madilim na kalye, may dalawang matang nakasilip. Hindi siya nag-isa. Hindi na ito mga senyales lamang. Ang kalaban ay narito na. Simula ng panaginip na yon, hindi na nakatulog si Mateo ng mahimbing. Ang bawat pag-idlip ay tila pasakal na sa isa na namang bangungot. Ngunit hindi na siya gaya ng dati. Ngayong alam na niya ang mukha ng kalaban, kahit paano, alam na rin niya kung paano lumaban. Kahit puyat, kahit pagod, kahit gutom, hindi siya tumigil sa panalangin. Sa bawat paggising, ang unang naririnig sa kanyang silid ay ang mababa, ngunit matatag niyang tinig. Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi duxen. Kada bigkas, parang may bahagyang liwanag na lumalabas sa kanyang paligid, hindi sa mata kundi sa loob ng kanyang dibdib. Sa una, ito ay mahina, parang sindi ng pusporo sa gitna ng unos. Ngunit sa ikalawang linggo may pagbabago. Sa mga araw na yon, kahit pa sinusubok siya ng kawalan ng gana, nang bigla ang pagkasira ng gamit, ng pagtatalo nila ng kanyang ina sa maliliit na bagay, patuloy siyang nakakatindig. Isang hapon, habang nasa simbahan, lumapit si Clara na halatang galing sa pag-iyak. Mateo, tulungan mo ako.
Anong nangyari? Ang kapatid kong si Lucas bigla na lang sumigaw kagabi. Parang ibang boses ang lumalabas sa kanya. Hindi siya ganun dati. Napakabait niyang bata. Pero ngayon para siyang ibang tao. Dinala niyo ba sa ospital? Hindi. Ayaw ni Mama. Dinala namin sa albularyo pero nagwala lalo. Mateo, hindi ito basta sakit. Hindi ito normal. Mabilis silang pumunta sa bahay ni Clara. Doon, sa maliit na silid, nakatali si Lucas sa kama. Ang kanyang mga mata ay tila walang itim, at ang kanyang mga labi ay paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang walang saysay. Ngunit nang makita si Mateo, tumigil ito. At sa unang pagkakataon, isang malinaw na tinig ang lumabas sa bibig ni Lucas. Aba, dumating na ang piniling manlaban. Napaurong si Mateo. Si Clara ay nanginginig sa tabi niya. Hindi ikaw ang kausap ko, sagot ni Mateo. Alam kong ginagamit mo lang ang katawan ng kapatid niya. Napatawa ang boses mula kay Lucas. Akala mo ba madali ito? Hindi pa nga tayo nagsisimula. Dahan-dahang lumapit si Mateo, inilabas ang medalya ni San Benito, at inilapit sa noo ng bata. Crux sacra sit mihi luxen. Biglang nagsisigaw si Lucas. Kumakawala. Nangingisay. Ngunit hindi umurong si Mateo. Non draco sit mihi duxen. Tumalsik ang isang lampara sa sahig, at nagsimula ang maliit na apoy sa may gilid ng kama. Napasigaw si Clara, tumakbo upang kuhanin ang tubig. Ngunit si Mateo ay tumuloy. Vade retro satana. Isang malakas na sigaw at bumagsak si Lucas sa kama. Napayakap si Clara sa kapatid. Nanginginig pero muling normal ang hininga. Umiyak ito, gising at muling si Lucas. Hindi nagsalita si Mateo hanggang hindi humupa ang lahat. Ngunit sa kanyang loob may kabog sa dibdib. Dahil alam niyang bawat tagumpay ay sinusundan ng mas mabigat na pagsubok. At hindi siya nagkamali. Kinagabihan, sa mismong oras ng kanyang panalangin, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa kanilang bahay. Sa dilim, narinig niya ang mga yabag sa sahig, hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng bahay. Ma, tawag niya. Walang sagot. Ma, ikaw ba yan? Wala pa rin. Isinuot niya ang medalya sa leg, kinuha ang kandila sa altar at sinindihan ito. Nang sumilip siya sa pasilyo, may anyo ng isang tao na dahan-dahang lumalapit mula sa kabilang dulo. Hindi ito si Aling Rosa. Mabagal ang galaw. Mahaba ang buhok. At walang mukha. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Pero ang katawan niya ay nanginginig. Tinitigan niya ito at binigkas ng marahan ngunit buo ang loob. Sont malakway libas. Ips venena bibas in. Tumigil ang nilalang. Parang pinigil ng hindi nakikitang pader. Dahan-dahan itong umurong pabalik sa dilim at unti-unting nawala. Nang bumalik ang ilaw, bumungad sa kanya si Aling Rosa, bitbit ang isang basong tubig. Anak, nawala ng kuryente. Ayos ka lang ba? Tumango si Mateo. Ngunit hindi niya naikwento. Hindi na niya kayang ulit-ulitin pa sa kanyang ina ang mga nararanasan niya. Sa bawat araw, pakiramdam niya ay lalong lumalalim ang pagkakahukay niya sa mundo ng di nakikita. At lalong hindi siya handang isama ang ina sa panganib. Kinabukasan, kahit walang lakas, pumasok siya sa klase. Ngunit sa gitna ng leksyon, habang nagsusulat sa pisara si Ginoong Ramirez, napansin ni Mateo na tila ibang boses ang lumalabas sa guro. Mabagal. Malalim. Ilang beses ka pang magpapanggap na malakas, Mateo? Napalingon siya sa paligid. Wala namang nakarinig. Lahat ay normal. Pero ang boses ay malinaw. Hindi mo sila maililigtas lahat. Maaga ka pang piniling lumaban. Pinikit niya ang mga mata. Inilabas ang medalya mula sa ilalim ng kanyang uniform. Pinagdiinan ito sa kanyang dibdib. Hindi ako mag-isa. Walang sagot. Ngunit ang malamig na presensya ay nawala. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang mga pagsubok. Bumagsak ang kanyang cellphone sa basang sahig at nasira. Nasunog ang isa sa kanyang notebook na may mga panalangin. Pati ang isa sa kanyang mga guro ay biglang nagparinig ng mga bastos na komentaryo na tila hindi normal sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Bawat gabi ay mas mahaba ang panalangin. Bawat salita ay mas malinaw. At kahit pagod na ang katawan niya, ang loob niya ay tumitibay.
Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula simbahan, bigla siyang hinarang ng 3 binatang hindi niya kilala. Mga nakaitim. Walang ngiti. Nakatingin lang. Mateo, di ba? Tanong ng isa. May kailangan ba kayo? Ngumiti ang isa, ngunit malamig. Naririnig ka namin. Gabi-gabi. Ang mga dasal mo. Nakakairita. Hindi ko kayo kilala. Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lang malaman ay mas madali ang katahimikan kaysa pakikibaka. Hindi ako tatahimik. Biglang lumapit ang isa sa kanila, tinangkang agawin ang kanyang medalya. Ngunit bago nito mahawakan, isang matinding init ang lumabas mula sa kwintas. Napasigaw ito at umatras. Tangina, mainit! Lumingon si Mateo, tinitigan silang lahat. Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kalaban. Pero kung pipilitin niyong ipasok ang dilim sa landas ko, hindi ako urong. Umatras ang 3. Tumakbo palayo. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng ilaw ng poste, hinihinal ngunit buo ang loob. Pagka-uwi, nakita niya si Clara naghihintay sa labas ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Mateo. Yung simbahan pinasok. Anong ibig mong sabihin? May pumasok kagabi. Binuksan ang altar. Binasa ang mga libro. At sinulatan ng pader. Dinala siya ni Clara sa simbahan. Sa harap ng altar, sa mismong lugar kung saan siya unang nanalangin ng panata, may nakasulat na mga salitang pulang-pula, tila dugo. Ang krus ay hindi makapagliligtas sa lahat. Hindi siya nagsalita. Lumuhod siya. At sa katahimikan ng gabi, tinig lamang niya ang maririnig. Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Vade retro, satanan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, ngunit ang boses niya ay hindi nanginig. Hindi na ito dasal ng takot. Isa na itong panata ng paglaban. Mag-aalas 3 ng madaling araw nang magising si Mateo, hinahabol ang kanyang hininga, basa ng pawis ang kanyang likod, at ang dibdib niya ay tila may malaking bato na nakapatong. Sa panaginip niya, nasa gitna siya ng isang malawak na disyerto, walang buwan, walang bituin, walang tunog, maliban sa isang alingawngaw ng sarili niyang pangalan, paulit-ulit, dumarami, lumalalim, hanggang sa tila libo-libo ang tinig na tumatawag sa kanya sa dilim. Mateo. 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 Ngunit bago pa siya malamon ng kabuang dilim, biglang may sumiklab na liwanag sa harap niya. Isang figura, nakasuot ng mahabang abito, may hawak na krus, at may mata na tila nakakakita hanggang sa kaluluwa. Tumigil ang lahat ng tunog. Ang alingawngaw ay naputol. At ang katahimikan ay naging nakagugulat sa linaw nito. Mateo, wika ng lalaking tila parehong matanda at kabataan, may bigat sa tinig ngunit may lambing sa loob. Sino ka? Tanong niya, nanginginig pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, may pagtanggap. May paghahanda. Ako ang isa sa mga tinawag para tumulong sa mga gaya mong humarap sa kadiliman hindi dahil pinili mo ito, kundi dahil tumindig ka kahit walang nagsabi. Hindi kita kilala eh. Ngunit kilala ka ng krus. Napaluhod si Mateo sa buhangin ng kanyang panaginip. Nang sumulyap siya sa paligid, nakita niyang ang lupa ay nagbabago mula sa disyerto, naging isang sinaunang simbahan, ang mga pader ay may mga ukit na Latin at ang sahig ay punang abo at mga bakas ng yapak. Lumapit ang figura sa kanya at inilapat ang krus sa kanyang balikat. Ang dasal na iyong inuulit gabi-gabi ay hindi basta depensa. Ito ay espada. Ngunit paano mo matatalo ang kaaway kung hindi mo alam gamitin ang iyong sandata? Paano ko ito gamitin? Itinaas ng figura ang kanyang kamay at sa himpapawid, lumitaw ang 12 salita, nakaukit sa liwanag. Ang bawat salita ay may kapangyarihang humahati sa dilim. Ngunit dapat ito'y mula sa loob. Hindi sapat ang bigkasin nito, kailangan mong paniwalaan ang bawat piraso. Lumapit pa ang figura. Ngayon ay malinaw na. Ang mukha nito ay mapayapa, may mahahabang buhok, at isang matang tila puno ng sigasig ng mga martir. Mateo, sambit nito, ako si Benito. At ang dasal na dala mo ay hindi sa iyo lamang. Ito ay panangga para sa lahat ng gustong tumindig. Ngunit ikaw ang isa sa mga unang hinayaan na muling buksan ang panalangin ito. Tumindig si Mateo sa kanyang panaginip, dama ang bigat ng kanyang bagong pagkaunawa. Turuan mo ako. Hinawakan ni San Benito ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ang mga salita ng panalangin ay tila nagsanib sa kanyang katawan.
Isang alon ng init, liwanag, at kapayapaan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Crux sacra sit mihi lux, wika ni Benito. Ang krus ang aking ilaw, sagot ni Mateo. Non draco sit mihi dux. Hindi ang dragon ang magiging aking gabay. Vade retro satanan. Lumayo ka, Satanas. Numquam suade mihi vana. Huwag mo akong hikayatin sa kasinungalingan. Sont malakwa ilibas. Ang iyong mga alok ay masama. Ips venena bibas. Inumin mo ang sarili mong lason. Sa huling salita, naglaho si San Benito. Ngunit naiwan sa panaginip ni Mateo ang liwanag, at sa gitna ng simbahan, isang krus na umiilaw sa gitna ng abo. Pagkagising niya, luhaan siya. Ngunit hindi ito luha ng takot. Luha ito ng panata. Mula sa araw na yon, hindi na niya inusal ang dasal gaya ng dati. Bawat salita, isinusulat niya sa papel, isinasabit sa mga pader ng kanilang bahay, isa-isa, araw-araw. Tuwing magtatanghali, binibigkas niya ito sa kusina. Tuwing gabi, sa harap ng kanyang kama. At tuwing madaling araw, sa harap ng salamin, habang tinitingnan ang sariling mga mata. Doon niya nakita ang unang pagbabago. Ang dating itim na aninong dumadapo sa gilid ng kanyang paningin, ay unti-unting nagiging abong usok na agad naglalaho sa tuwing hawak niya ang krus. Ang malamig na hangin sa kanyang silid ay nabawasan. At si Aling Rosa, na dati sakitin at laging inaantok, ay muling naging masigla at masayahin. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal, may narinig siyang tunog sa bintana. Pagbukas niya, walang tao, ngunit may papel na inipit sa ilalim ng frame. Isang sulat, walang pangalan, ngunit ang sulat kamay ay maganda, pino, tila mula sa ibang panahon. Ang panalangin ay muling gumising. Ngunit mag-ingat. Ang liwanag ay nagsisilbing paanyaya sa mga nilalang ng dilim. Kung mali ang galaw, ang espada ay maaaring bumaling sa kamay ng tumatangan nito. Pinagpawisan si Mateo. Kinuha niya ang medalya ni San Benito, pinagdikit ang kanyang palad, at huminga ng malalim. Hindi ko ito hiniling. Pero hindi rin ako atras. Sa mga sumunod na araw, lumapit sa kanya ang ilang taong hindi niya inaasahan. Ang isa'y si Mang Osyo, ang luma at medyo mainit-inulong karpintero sa dulo ng kalsada. Lumapit ito isang araw habang naglalakad si Mateo pauwi. Mateo, bungad nito, narinig kong ikaw ang may hawak ng aklat. Napahinto si Mateo. Bakit po ninyo alam? Matagal na akong naghihintay sa panahong may muling pipiliin. Ang medalya ng San Benito ay hindi lamang simbolo. Ito ay paalala sa atin na tayo'y hindi nag-iisa sa laban. Lumapit ito at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang mas lumang medalya, mas itim, mas gasgas, ngunit buhay ang kinang ng krus sa gitna. Ito'y ginamit ko nang ako'y tinawag. Ngayon, sa'yo ko ito ipapamana. Hindi na nakaimik si Mateo. Tinanggap niya ito na parang tinatanggap ang panibagong tungkulin. Kinagabihan, nanaginip siyang muli. Ngunit hindi kagaya ng dati. Wala nang dilim. Wala nang disyerto. Nasa isang bundok siya, at sa tuktok, may isang sinaunang monasteryo. Doon, muling lumitaw si San Benito, hawak ang parehong krus. Muling nagising ang espiritual na mandirigma. Ngunit hindi ka na mag-isa. Mag-ingat ka sa tinig ng mga huwad. Sila'y darating, may bitbit na ilaw, ngunit ang apoy ay hindi mula sa langit. Paano ko sila makikilala? Sa pamamagitan ng panalangin. Ang totoo ay hindi natitinag sa liwanag ng krus. Pagmulat ni Mateo, basang-basa siya ng pawis, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Isang laban na ang naipanalo. Ngunit hindi pa ito ang huli. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Dahil dumating na ang kanyang kaalyado. Ang ulan ay bumuhos buong magdamag. Sa bawat patak sa bubong, tila may himig ng paglilinis, parang inuulanan hindi lamang ang paligid kundi pati ang bigat sa dibdib ni Mateo. Nakaupo siya sa tabi ng altar sa kanyang silid, nakasindi ang kandila, at binibigkas mulit-muli ang 12 salita, habang nasa kanyang harapan ang 2 medalya, ang isa ay galing sa pari, at ang isa, mas luma, mas mabigat, galing kay Mang Osyo. Crux sacra sit mihi lux. Sa tuwing binibigkas niya ang unang linya, ramdam niya ang liwanag na tila hindi sa mata, kundi sa puso. At sa ikatlong ulit ng buong panalangin, may dumaan na malamig na hangin sa kanyang batok. Ngunit sa halip na takot, kapayapaan ang dumapo. Hindi na ito gaya ng una. Wala na ang sindak. Sa halip may katahimikan.
Ang dating mga anino sa sulok ng kanyang paningin ay tila nagdududa na lumapit. Ang dating bigat sa kanyang balikat ay nabawasan. May humuhubog. May lumalakas. At ito ay hindi lang sa kanya. Si Aling Rosa, na dati abot hanggang gabi ang pagkapuyat sa kakaalala sa anak, ay napapansing nakakatulog na ng mahimbing. Ang mga halaman sa labas ng kanilang bahay ay biglang lumago. Ang aso ng kapitbahay na dating laging tahol ng tahol tuwing madadaanan ang bahay nila, ngayon ay tahimik na lumalampas. Isang umaga, habang nagwawalis si Aling Rosa sa bakuran, napansin niyang may 3 ibon na lumipad pababa at tumigil sa tapat ng pinto. Hindi ito basta maya. Iba ang kulay. At sa loob ng ilang segundo, tahimik lang silang nakatingin sa bahay, bago muling lumipad pataas. Sa mga mata ni Aling Rosa, ito ay hudyat. At nang pumasok siya, si Mateo ay nakaupo na naman sa harap ng altar, tahimik, mata ay nakapikit, at may liwanag sa mukha nito na hindi galing sa araw. Mateo, wika ng ina. Ma? Sagot niya, dahan-dahang iminulat ang mga mata. Anak, ramdam kong may nagbago. Ngumiti siya. Ma, hindi tayo nag-iisa. Sa eskwela, napansin ni Clara na kahit pagod si Mateo, parang may panibagong lakas ito. Parang may kausap palagi kahit wala sa tabi. Isang uri ng presensya na hindi niya maipaliwanag. Mateo, parang hindi ka na tinatablan. Hindi yan totoo, sagot niya. Tinatablan pa rin ako. Pero ngayon, hindi ko na pinapapasok. Nang gabing iyon, dumalaw sa panaginip niya si San Benito sa ikatlong pagkakataon. Ngunit ngayon, wala na sila sa simbahan o disyerto. Nasa gitna sila ng isang labanan, mga aninong sumisigaw, mga nilalang na walang anyo, at sa gitna, hawak ni Mateo ang isang malaking krus na gawa sa liwanag. Sa bawat bigkas niya ng salita, ang krus ay lumalakas, lumiliwanag, at pinapaatras ang mga kaaway. Mateo, sigaw ni San Benito sa gitna ng kaguluhan, ang salita ay hindi mo lang pananggalang. Ito ay iyong espada. Huwag mong itago sa pagkatakot, gamitin mo sa katotohanan. Pagkagising niya, alam niyang kailangan ng simulan ang pagbabago hindi lamang sa sarili kundi sa mismong tahanan. Kumuha siya ng papel at ballpen at isinulat ang panalangin. Isa-isa, ginupit at idinikit sa bawat pinto, bawat bintana, bawat sulok ng bahay. Sa bawat paglalagay niya ng salita, inuusan niya ito ng may buong loob. Crux sacra sit mihi luxen. Sa sala. Non draco sit mihi duxen. Sa kusina. Vade retro sa tanani. Sa kwarto ng kanyang ina. Numquam suade mihi vanani. Sa mismong pintuan ng bahay. At sa huling linya, sa kanyang sariling kwarto, isinulat niya sa isang puting piraso ng tela. Ips venena bibas. At sinabit sa itaas ng kanyang higaan. Sa gabing iyon, wala siyang panaginip. Wala ring ingay. Wala ring anino. Ngunit may naramdaman siyang pagdalaw, hindi masama, kundi matuwid. Isang presensya na tila nakabantay. Nang gumising siya, ang kandila sa altar ay hindi naubos. Kahit buong gabi itong sindi, parang hindi ito nasunog. Tumayo siya, lumapit, at nakita niyang sa ilalim ng kandila ay may bagong pahina sa aklat, isang guhit, isang imahe ng isang bahay na napapaligiran ng liwanag. Sa ibaba, nakasulat. Ang krus ay hindi lamang pang-individual. Ito ay bakod sa tahanan ng may pananampalataya. Tumindig ang balahibo ni Mateo, hindi sa takot, kundi sa pagkumpirma. Pumasok si Aling Rosa, hawak ang isang baso ng gatas. Anak, ewan ko kung bakit, pero parang ang gaan-gaan ng bahay ngayon. Parang yung mga dati kong panaginip, yung mga bangungot wala na. Ngumiti si Mateo. Ma, kasi may panangga na tayo. Hindi ako, kundi ang krus. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito, Mateo. Parang protektado. Dahil protektado nga tayo. Nang sumunod na araw, may isang batang pulubi na lumapit sa kanila habang pauwi sila galing simbahan. Hindi nagsalita. Tumitig lang kay Mateo at iniabot ang isang dahon na may sulat. Ang ilaw ay hindi maaaring itago ng matagal. Ihanda ang puso, Mateo. Paparating na ang unang pagsubok ng liwanag. Pagkakuha niya ng dahon, nawala ang bata sa gitna ng mga tao. Sa gabing iyon, muling nagsindi si Mateo ng kandila, ngunit hindi dahil sa takot. Ginawa niya ito bilang pasasalamat. Panginoon, bulong niya, salamat sa krus. Salamat sa panalangin. At kung ako man ang pipiliing humarap sa dilim, gagawin ko ito, basta hindi mo ako iiwan.
Habang binibigkas niya ang panalangin, nagsindi ang ilaw sa altar kahit hindi niya ito binuksan. Crux sacra sit mihi luxen. At nang matapos niya ang huling salita, may tunog ng kampana sa labas ng bintana, kahit walang simbahan sa malapit. Ngunit alam niyang iyon ay pagsang-ayon. Sa araw na iyon, naging malinaw kay Mateo na ang krus ay hindi simpleng simbolo. Ito ay peder. Ito ay espada. Ito ay liwanag. At sa liwanag na ito, kahit gaano pa kalalim ang gabi, may panibagong umaga na darating. Ang unang senyales ay hindi kagyat. Hindi ito tulad ng biglaang pagkulog o pagsabog ng salamin. Ang unang senyales ng pagsalakay ng kadiliman ay tila isang marahang paggapang, tulad ng usok na unti-unting pumapasok sa ilalim ng pinto. Hindi ito sinigawan ni Mateo ng panalangin, hindi agad pinansin. Akala niya, bunga lang ito ng pagod. Nagsimula sa maliit, isang away nila ng kanyang ina tungkol sa baso na nabasag. Walang malaking dahilan, ngunit sa isang iglap, ang simpleng pagkabitiw ng salitang si paulit-ulit ay nauwi sa katahimikan, sa pagkakakulong ng kanyang ina sa kwarto, at sa pananatili niya sa sala, hindi makakibo. Sumunod ay si Clara, na ilang araw na ring hindi sumasagot sa mga mensahe. Noong tinawagan niya ito, tila malamig ang tinig, may halong pag-iwas. Pasensya ka na, Mateo. Gusto ko lang munang mapag-isa. Hindi ko alam, parang ang bigat ng lahat. May nangyayari ba sa inyo? Wala. Pero para bang kahit wala, gusto kong sumigaw. Sa mga araw na sumunod, si Mateo ay tila nilulubog sa tahimik na putikan. Tuwing titingin siya sa salamin, hindi niya agad nakikilala ang sariling mukha. May kung anong pagod na hindi pisikal. May bigat sa likod ng mata niya na hindi kayang alisin ng kahit ilang oras na tulog. Gabi-gabi, habang binibigkas niya ang panalangin, naroon pa rin ang kanyang tinig, buo, matatag. Ngunit ang epekto, tila humihina. Sa unang linggo, nararamdaman niya ang liwanag. Sa ngayon, tila kumakain ng hangin ang kanyang mga salita. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa harap ng altar, may tunog mula sa itaas, ang mga bubong ay tila binabayo ng kung anong hayop. Ngunit walang ulan. Walang hangin. Sa gitna ng katahimikan, may pagaspas. Bumangon siya, lumabas ng kwarto, at sumilip sa bintana. Sa bubong ng kabilang bahay, may nakatayo. Maitim. Payat. Nakasilong sa sarili nitong anino. At nakatingin sa kanya. Hindi ito gumalaw. Hindi ito umalis. Tumambay ito roon ng buong gabi. Kinaumagahan, may pasa si Aling Rosa sa braso. Wala siyang maalala kung paano ito nakuha. Nagsimula rin siyang makalimot ng mga bagay. Nilalagay ang mga bagay sa tamang lugar pero hindi mahanap. Paulit-ulit na sinasabi ang parehong kwento. Kapag tinanong siya ni Mateo kung ayos lang siya, laging pareho ang sagot, nandito lang naman ako. Ngunit hindi siya nandito. Ang kanyang mata ay tila walang kinang. Ang tahanan na minsan ay naging santuwaryo, muling nakukulayan ng anino. San Benito, tulungan mo kami, bulong ni Mateo isang gabi habang nakatingala sa kisame, hindi makatulog. Parang unti-unti akong nauubos. At dumating ang gabi ng pagsubok. Eksaktong 2:00 ng umaga, nagising siya sa tunog ng pintuang bumubukas. Hindi siya agad gumalaw. Pinakiramdaman niya. Walang yabag. Walang boses. Pero may presensya. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Aling Rosa sa gitna ng sala, nakatalikod, nakatayo lang. Ma? Hindi ito lumingon. Lumapit siya, dahan-dahan. Ma, anong ginagawa mo riyan? At sa pagsapit niya sa tabi nito, lumingon si Aling Rosa, ngunit hindi ito ang kanyang ina. Ang mga mata ay puti, walang itim. Ang labi ay ngiti, ngunit walang buhay. Ang tinig ay hindi kanya. Mateoli. Napaatras siya. Hindi ito totoo. Lahat ng ipinaglalaban mo ay isa lamang ilusyon. Ang iyong panalangin. Walang bisa. Ang iyong krus. Luma. Ang iyong dasal. Katawa-tawa. Itinaas niya ang kanyang medalya, nanginginig. Crux sacra sit mihi luxen. Ngunit hindi gumalaw ang nilalang. Ngumiti lang ito at sa isang iglap naglaho. Bumagsak si Mateo sa sahig. Pawis. Luha. Takot. Muling bumalik si Aling Rosa sa kanyang silid kinabukasan, hindi alintana ang mga nangyari. Hindi raw siya bumangon sa buong gabi. Ang susunod na linggo ay mas mabigat.
Si Clara, natagpuang wala sa sarili sa gilid ng eskwelahan, umiiyak, nag-ungol, at paulit-ulit na sinasabi, hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko na alam kung totoo ako. Dinala siya sa ospital. Hindi na siya nakakausap. Isang gabi, naupo si Mateo sa altar at hindi nagsalita. Wala siyang binigkas. Wala siyang inusal. Tinitigan lang niya ang krus sa gitna ng mesa, at sa loob ng mahabang oras, pinakiramdaman niya ang katahimikan. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, ang isang boses ay bumalik, ang boses ng kanyang kaaway. Mateo Lee, tumigil ka. Pagod ka na, di ba? Tumigil ka. Hindi mo sila maililigtas. Ang nanay mo, unti-unti na siyang kinakain. Si Clara, wala na siya. Ikaw ay isang batang pinilit maging sundalo sa digmaang hindi niya alam. Tumigil ay. Tumayo siya, binasag ang kandila, itinapon ang krus sa dingding. Nabingi ang gabi. Nagkulay abo ang silid. At doon siya napaupo sa sahig, walang lakas, walang boses. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tunog, tila tunog ng kampana, tila ang paggalaw ng hangin sa loob ng simbahan, isang tunog na hindi naririnig ng tenga, kundi ng puso. Pagtingin niya sa ilalim ng mesa, nandoon pa rin ang aklat. At bukas ito. Isang pahina ang lumitaw, hindi niya pa nabubuksan. At sa pahinang iyon, walang imahe. Isang linya lang. Ang kadiliman ay laging mas malakas bago ang liwanag ay sumiklab. Napahina si Mateo. Dahan-dahan niyang dinampot ang krus mula sa sahig at pinunasan ang alikabok. Pinikit niya ang mata. At sa katahimikan ng gabi, kahit na wala siyang lakas, kahit pagod ang kanyang kaluluwa, kahit ang paniniwala niya ay kagat-kagat na ng pag-aalinlangan, binuksan niya ang kanyang bibig. Croxed. Umiiyak siya. Sakra ni. Nanginginig ang kamay niya. Sit mihilax. At sa bawat salitang lumabas mula sa kanya, may init na bumabalik. Hindi apoy. Hindi liwanag. Kundi pananampalataya. Pagmulat niya, hindi pa rin umalis ang kadiliman. Ngunit alam niyang hindi na siya nag-iisa. At hindi siya susuko. 2 araw matapos ang huling pag-atake, si Mateo ay muling bumalik sa simbahan. Hindi upang humingi ng himala, kundi para lamang umupo sa likod, sa ilalim ng bintanang may salamin na may larawan ni San Miguel. Tahimik ang paligid at ang mga kandila sa gilid ng altar ay unti-unting nauupos. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang mata ay may pagod na hindi basta galing sa katawan. Isang matandang babae ang lumapit at umupo sa isang hilera sa harap niya. Nakasuot ito ng simpleng blusa, may rosaryo sa leg, at may lakad na marahan. Hindi siya tumingin kay Mateo. Ngunit matapos ang ilang minuto, nagsalita ito ng marahan, ngunit malinaw. Ramdam mo na, ano? Yung bigat na parang hindi mo alam kung galing sa mundo o sa loob mo. Napatingin si Mateo, bahagyang nabigla. Po. Ngumiti ang babae, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ako si Aling Pilar. 8 na ang taon mula nang huli akong makakita ng isang tulad mo. Katulad ko. Yung sinusundan. Yung piniling lumakad sa liwanag kahit habulin ng dilim. Hindi agad nakasagot si Mateo. Ngunit may biglang pag-init sa kanyang dibdib. Isang uri ng kumpirmasyon. Ilang ulit ka na bang muntik sumuko? Tanong muli ni Aling Pilar. Marami na po. Pero andito ka pa rin. At yan ang hindi nila maintindihan. May mga yapak na sumunod sa simbahan. Isang batang lalaki na may hawak na maliit na krus. Isang lalaking mukhang dating preso, may tattoo sa leeg pero may rosaryo sa kamay. Isang babaeng buntis, lumuluhod sa harap ng altar habang umiiyak. Isa-isang naupo ang mga ito sa paligid. Hindi sila magkakakilala. Walang isa mang nagpakilala. Pero sa katahimikan, may pag-uunawa. Isang lalaking payat, may puting buhok, tumayo sa gitna ng aisle. Tiningnan si Mateo. Ikaw ba yung tinatawag nilang may hawak ng aklat? Hindi ko po alam kung ako nga yon. Umiti ang lalaki. Ako si Mang Hector. Noon pa kami naghihintay ng isa na muling gigising ng panalangin. Marami sa amin, matagal nang piniling tumahimik. Pero hindi na pwedeng manahimik ngayon. Tumayo si Aling Pilar. Ang dilim ay lumalawak. Hindi lang sa'yo. Hindi lang sa bahay mo. Sa mga ospital. Sa mga paaralan. Sa pamayanan.
Tahimik silang gumagapang. Pero may mga piniling hindi pumikit. Kami iyon. Muling nagsalita ang lalaking may tatoo. Ako si Jonas. Dati akong bilanggo. Pero ang dasal na yan, yang panalangin ng krus, yan ang nagtulak sa akin para harapin ang sarili ko. Marami sa loob ang nagdarasal niyan gabi-gabi. Sila ang mas malaya kaysa sa mga nasa labas. Tumayo si Mateo, hindi sigurado kung anong nararamdaman. Parang panaginip. Parang pagkagising. Ako si Mateo, wika niya. At totoo ang dilim. Pero totoo rin ang ilaw. At kung andito kayo para sa laban na to, hindi ko na kailangang lumaban mag-isa. Hindi ka kailanman mag-isa, sagot ng babaeng buntis. Ako si Sandra. Ang anak ko, hindi pa man siya pinapanganak, pinapanalangin ko na siya gabi-gabi. Alam kong may mga mata sa dilim na gustong maagaw ang liwanag ng mga musmos. Hindi ako papayag. Mateo, wika ni Mang Hector, ang aklat ay ginising sa pamamagitan mo. Pero hindi ito para sa iyo lang. Ito ay susi. At ang pinto ay hindi dapat ikaw lang ang magbukas. Napaupo si Mateo. Huminga ng malalim. Ibig sabihin hindi lang ako ang dapat manalangin. Hindi lang dapat, sagot ni Aling Pilar. Kailangan. Ang panalangin ay hindi lang sandata. Ito ay tulay. At mas malawak ang tulay kung maraming kamay ang sabay-sabay na humahawak. Kinagabihan, nagtipon sila sa bahay ni Mateo. Ang sala na dating madilim, ngayon ay puno ng mga kandila, mga rosaryo, at maliliit na krus sa bawat sulok. Si Aling Rosa, bagamat hindi lubos na nauunawaan ang lahat, ay tahimik na nagpakulo ng tsaa para sa lahat, tinanggap ang katahimikan na may pagtanggap sa puso. Nagdasal sila. Hindi pare-pareho ang tinig. Hindi sabay-sabay ang hininga. Ngunit iisa ang dalang hangarin. Crux sacra sit mihi luxen. Non draco sit mihi duxen. Vade retro satanani. Numquam suade mihi vanani. Sont malakway libasin. Ips venena bibasin. Sa kalagitnaan ng panalangin, may dumaan na hangin sa buong bahay, hindi malamig, hindi mainit. Isa lang itong banayad na dampi. Ngunit lahat sila'y napatigil. Lahat sila'y napatingin sa kisem. Tahimik. Hindi natatakot. May dumaan. May dumaan at hindi ito nanatili. Sa mga sumunod na linggo, naging regular ang pagtitipon. Tuwing Huwebes ng gabi, sama-samang nagdarasal ang grupo. Hindi ito eksklusibo. Sa bawat linggo may bagong mukha. Isang vendor ng balut. Isang estudyante sa kolehiyo. Isang guro. Isang dating madre. Isa-isang lumalapit ang mga naliliwanagan. At sa bawat panalangin, nararamdaman ni Mateo ang liwanag na minsang halos mawala, ngayon ay lumalago. Hindi dahil lumalakas siya, kundi dahil hindi na siya mag-isa. Mateo, wika ni Clara, na sa wakas ay bumalik matapos ang ilang linggong pagkawala, salamat. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik. Pero isang gabi, habang ako'y tulala sa ospital, bigla ko nalang narinig ang boses mo. Hindi kita nakita. Pero narinig ko ang panalangin mo. Hindi ko alam kung narinig mo talaga yon, sagot ni Mateo, pero noong gabing yon, inalay ko ang panalangin para sa iyo. Nagkatinginan sila. Tahimik. May bigat. May pag-unawa. Ang bahay ni Mateo ay unti-unting nagiging hindi lang tahanan kundi altar. Hindi dahil sa mga imahe o dasal, kundi dahil sa presensyang nabubuhay sa bawat taong dumaraan sa pintong box. Ang dilim ay hindi na lamang kalaban ng isa. Ito na ay hamon ng marami. At sa gitna ng lumalaking komunidad ng liwanag, si Mateo ay hindi na lamang tagapagdala ng aklat. Siya na rin ang tagapagpaalala ng lakas ng sama-samang pananampalataya. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng panibagong pahina sa kanyang journal, isang bagong salita ang dumating sa kanyang isipan. Hindi mula sa aklat. Hindi mula sa panaginip. Kundi mula sa pagitan ng katahimikan ng panalangin sabay-sabay. Ang kadiliman ay may kapangyarihan kapag hiwa-hiwalay ang apoy. Ngunit kapag pinagsama-sama, nagiging liwanag na hindi kayang lipulin. Ngumiti siya. Kahit ano pa ang darating, kahit gaano kabangis ang susunod na pag-atake, may komunidad na siyang titindig sa tabi niya. At sa panahong ito, ang panalangin ay hindi lang panlaban. Ito na ang puso ng kanilang pagkakaisa. Ang gabi ay tahimik, ngunit hindi payapa. Sa labas ng bintana ng silid ni Mateo,
Ang hangin ay gumagalaw ng kakaiba, walang direksyon, walang ihip, ngunit parang may bumubulong sa bawat paggalaw ng dahon. Sa loob ng bahay, nakaayos na ang lahat. Ang altar ay nilinisan, ang mga krus ay nailagay sa bawat sulok ng silid, at ang mga kandila ay sinindihan na. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, may kaba pa ring namumuo sa dibdib ni Mateo. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito tulad ng mga naunang gabi. Iba ang damdamin. Tila tinatawag siya ng gabi mismo. Tila may bagay na hindi na magpapaliban pa. Tila may darating. Nagtipon sila ng komunidad sa kanyang bahay. Hindi gaya ng mga nakaraang Huwebes kung kailan puno ng dasal at awitan ang gabi, ngayong gabi, wala ni isa mang tumawa. Lahat ay seryoso. Lahat ay alam na may mangyayari. Mateo, wika ni Mang Hector, nararamdaman mo rin ba? Tumango siya. Parang hinihintay nila ang sandaling ito. Dahil alam nilang napalalakas ka na. Kaya ang gagawin nila, gugulatin ka. Pasasabugin ang pader. Sasalubungin ka sa mismong bahay mo. Pero andito kayo, sagot ni Mateo. Hindi na ako mag-isa. Hindi nga, sabat ni Aling Pilar, pero sa huli, ikaw pa rin ang haharap. Kami ang suporta mo. Pero ang liwanag, sa'yo manggagaling. Tahimik ang lahat. Walang bumangga sa sinabi. Lahat ay tila naghahanda sa hindi nila lubos maisip. Bandang 11:00 ng gabi, biglang tumigil ang lahat ng ilaw. Wala mang ingay, lahat ay napatayo. Ang mga kandila ay biglang lumiyab ng mas malakas. Ang mga anino sa paligid ay tila gumalaw. Mateo, bulong ni Clara, narito na sila. Dumagundong ang bubong. Hindi ulan. Hindi hangin. Kundi yabag. Mabigat. Sunod-sunod. Sa kisem. Sa mga dingding. Sa ilalim ng sahig. Ang pinto sa likod ng bahay ay biglang bumukas ng malakas. Hangin. Hindi. Isa itong puwersa. Isa itong presensya. May pumasok. Hindi nila makita. Pero naroon ito. Tumayo si Mateo sa gitna ng sala. Tinanggal niya ang medalya sa kanyang lieg at itinayo ito sa harap niya na tila espada. Sa kabilang kamay, hawak niya ang aklat. Crux sacrasit mihi lux, wika niya. Tahimik, ngunit matalim. Nag-umpisang manginig ang mga salamin. Ang sahig ay parang may dumadaang puwersa. Ang mga aninong dati nasa sulok ng mata, ngayon ay buong anyo na sa gilid ng liwanag, matataas, payat, mapupulang mata, mga ngiting walang dala. Non-dracosit mihi duxn. Ang isa sa kanila ay sumigaw. Isa itong sigaw na walang boses, ngunit sumasakit sa loob ng tainga. Si Clara ay napaluhod. Si Mang Hector ay napasandal sa dingding. Ngunit si Mateo ay hindi natinag. Vade retro satana. Isang anino ang sumugod sa kanya. Tumama sa hindi nakikitang hadlang sa pagitan nila. Umalinggaw ang pagputok ng enerhiya. Napaatras ito, nagsimulang sumigaw ng mas malakas. Numquam suade mihi vana. Dalawa pang anino ang dumaluhong mula sa gilid. Ngunit bago sila makalapit, nagsanib ang liwanag mula sa kandila sa altar at sa krus na hawak ni Mateo. Isang bugso ng liwanag ang lumabas sa gitna ng kanyang dibdib, hindi apoy, kundi dalisay na kapangyarihan ng dasal. Napatalsik ang mga anino sa sulok ng sala. Ang mga kandila ay nagliyab ng asul. At ang hangin ay nagkaroon ng hugis, isang figura, tila galing sa panaginip, ngunit ngayon ay gising, si San Benito. Tahimik siyang lumakad papalapit kay Mateo, hindi tinitingnan ang mga anino sa paligid, at inilapat ang kanyang kamay sa balikat ng binata. Wakasan mo na, wika nito. At doon, sa gitna ng sala, sa gitna ng gabing pinuno ng panggigipit at pananakot, si Mateo ay tumingala, ibinuka ang mga bisig, at sumigaw. Sont malagulilibas. Ips venena bibas. At isang liwanag na tila hindi sa mundong ito ang sumabog mula sa kanya, isang alon ng enerhiya, ng katotohanan, ng liwanag. Tumama ito sa lahat ng sulok ng bahay. Ang mga bintana ay kumislap. Ang mga kandila ay sabay-sabay na sumiklab. At ang mga anino, isa-isang naglaho sa sigaw, sa liwanag, sa panalangin. Pagkatapos ng ilang segundo, nagkaroon ng katahimikan. Hindi katahimikang may takot, kundi katahimikang may kapayapaan. Ang mga ilaw sa bahay ay bumalik. Ang mga kandila ay nanatiling nakasindi ngunit maamo. Si San Benito ay unti-unting naglaho sa isang paghinga ng hangin.
Si Mateo ay nakaluhod sa gitna ng sala. Pagod. Pawis. Umiiyak. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ngayon lamang niya naramdaman ang tunay na panalo. Nilapitan siya ni Clara, niyakap. Sinundan sila ni Aling Pilar, si Mang Hector, si Jonas, si Sandra. Isa-isang lumapit. Walang salita. Wala ring palakpakan. Lahat ay tahimik. Lahat ay lumuhod. Nagdasal sila muli. Hindi sa takot. Hindi para humiling. Kundi para magpasalamat. Crux sacra sit mihi luxen. Buong bahay ay tila sumabay. Nang gabi ring iyon, habang natutulog si Mateo sa kanyang silid, isang huling panaginip ang dumating. Wala nang kadiliman. Wala nang anino. Sa halip, isang malawak na kapatagan, punang mga bituin sa langit. At sa gitna nito, si San Benito ay muling lumapit. Ang unang labanan ay tapos na, wika nito. Pero may susunod pa, hindi ba? Tanong ni Mateo. Lagit-laging may susunod. Ngunit ngayon, alam mo nang kaya mong lumaban. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa liwanag na tinanggap mo. Salamat, bulong ni Mateo. Hindi ako ang dapat pasalamatan, sagot ni Benito, kundi ang pananalig na hindi mo binitawan, kahit sa pinakamadilim na gabi. Pagkagising niya, may liwanag na natural sa kanyang paligid. Ang kanyang ina ay abala sa kusina, humuhuni ng lumang kanta. Ang mga ibon ay naroon muli sa bintana. At sa mesa, ang krus ay hindi na simpleng dekorasyon. Ito na ay tanda ng panalo. Ng liwanag. Ng pananampalataya. At ng kakayahang tumindig kahit sa harap ng pinakamatinding dilim. Pagkalipas ng labanan sa kanilang tahanan, dumaan si Mateo sa mga araw na parang hindi totoo. Wala na ang mga ingay sa gabi. Wala nang pag-ikot ng hangin sa silid. Ang mga aninong dati pumupuslit sa gilid ng kanyang paningin ay nawala na. Ngunit higit sa kapaligiran, ang pinakamalaking pagbabagong naramdaman niya ay nasa loob, isang katahimikan sa puso na hindi dulot ng kawalan ng ingay, kundi ng kalayaan. Ang unang nakapansin ay si Aling Rosa. Isang umaga, habang sila'y magkasamang nag-aalmusal, napatingin siya sa anak at mumiti. Ngayon lang kita nakita na ganyan ka katahimik, anak. Hindi yung tahimik na parang may iniisip kundi yung parang buo na. Ma, parang may tinanggal sa loob ko. Parang merong matagal nang nakakadena sa dibdib ko na ngayon, wala na. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kamay. Matagal mo na yang dala, anak. Bago pa dumating ang aklat. Bago pa ang lahat. Takot, matakot na hindi ko kayang harapin ang sarili ko. Takot na mawalan. Takot na masaktan. Pero ngayon, alam ko na hindi ko kailangang takasan yon. Kaya ko siyang tingnan sa mata. Nagsimula ang linggong iyon sa katahimikan, ngunit sa mga araw na sumunod, nagsimulang dumating ang mga tao, hindi para humingi ng tulong, kundi para magbahagi. Hindi na si Mateo ang sentro ng panalangin. Ang bahay ay naging tahanan ng mga tinig na gustong magsalita, mga puso na gustong gumaan. Si Clara ang unang nagsalita sa harap ng grupo isang gabi ng Huwebes. Tahimik ang lahat habang nakaupo siya sa gitna, hawak ang rosaryo na iniabot sa kanya ni Mateo 2 linggo bago siya dinala sa ospital. Hindi ako sanay magsalita ng ganito, wika niya, pero kailangan kong sabihin to. Tumingin siya kay Mateo, saka sa iba. Matagal na akong nakakulong. Hindi sa kadiliman na tulad ng sa kwento ni Mateo. Pero sa sarili kong kadenang hindi ko maipaliwanag. Isang kaibigan ko ang palaging pinipilit akong gawin ang mga bagay na ayokong gawin, sumama sa mga lugar na hindi ko gusto, makipagkaibigan sa mga taong alam kong ginagamit lang ako. Akala ko, normal lang yon. Akala ko, ganoon talaga ang pakikisama. Pero habang lumalapit ako sa panalangin, habang inuulit ko ang dasal ng krus, unti-unti kong naramdaman mali. Napaluha si Clara, ngunit hindi siya tumigil. Isang araw, hindi na ako sumagot sa chat. Hindi na ako bumalik. Akala ko masisira ako, pero hindi. Ang nangyari? Parang nabunutan ako ng tinik sa loob. May humawak sa kamay niya. Isa sa mga miyembro ng komunidad, si Ate Julie, isang dating dahi. Ganon din ang nangyari sa akin, sabi nito. 15 taon akong nasa ibang bansa. Tuwing uwi ako, laging may naririnig akong chismis. Inggit, paratang, tanong kung saan ko kinukuha ang pera. May mga taong akala mo kaibigan, pero palangiti lang pala sa harap. Ngayon ko lang naramdaman na totoo ang sinasabi ni Mateo, may espiritong nabubuhay sa mga salita ng ibang tao.
At minsan, ang inggit parang usok yan. Hindi mo agad kita, pero pinapasok ang lahat ng pwedeng pasukan. Anong ginawa mo, ate? Tanong ng isang binatang bagong sali sa grupo, si Jerome. Pinutol ko lahat ng koneksyon. Hindi dahil masama sila. Pero dahil hindi ko na kayang ibigay ang kapayapaan ko sa bawat tingin nila. Hindi madali yan, sabi ni Mang Hector, tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Pero tandaan niyong lahat, ang tanikala ay hindi lang bakal. Minsan, ito'y emosyon. Relasyon. Pagkakautang ng loob. Pero kapag hindi ka na makahinga, kailangang piliin mo ang palayain ang sarili mo. Tahimik ang lahat. At doon, sa gitna ng sala, sa ilalim ng dim light at liwanag ng mga kandila, si Mateo ay nagsalita. May tanikala din akong bitbit. Matagal ko na siyang kasama, takot sa kabiguan. Palagi kong iniisip paano kung hindi ako sapat. Paano kung mali ang paniniwala ko? Paano kung niloloko lang ako ng sarili kong isip? Huminga siya ng malalim. Pero nung gabing lumitaw si San Benito, may sinabi siya na hindi ko agad naintindihan na ang pinakamalakas na kadena ay hindi gawa sa kadiliman, kundi gawa sa pagdududa. Tumayo si Mateo, humawak sa krus sa altar. Kaya ngayong gabi, pinutol ko na ang huling tanikala. Hindi dahil sigurado na ako sa lahat. Pero dahil handa na akong magtiwala. Kahit sa mga hindi ko pa naiintindihan. Lumapit si Aling Pilar, may hawak na maliit na papel. Ang panalangin natin ay hindi lang para sa proteksyon. Isa rin itong susi. At ngayong gabi, gagamitin natin ang susi na yon para sa bawat isang tanikala na gustong mawala. Isa-isang isinulat ng mga tao ang kanilang mga pinakabibigat na dalahin sa papel, pangalan ng mga taong kailangang palayain, takot na matagal nang nakakulong sa loob, galit na ayaw ng dalhin. Pagkatapos, inilagay nila ito sa isang mangkok sa gitna ng altar. At doon, sabay-sabay silang nanalangin. Hindi masigaw. Hindi dramatiko. Kalmado. Matatag. Buo. Crux sacra sit mihi luxen. Non draco sit mihi duxen. Vade retro satanani. Numquam suade mihi vanani. Sont malakway libasin. Ips venena bibasin. Sa dulo ng panalangin, sinindihan ni Mateo ang mangkok. Dahan-dahang nasunog ang mga papel. Wala ni isang usok ang naglakbay sa kisam. Lahat ay nanatili sa gitna, parang nilamon ng liwanag. Walang nagsalita. Pero lahat ay umiyak. Pag-uwi ng bawat isa, may dalang kapayapaan. Si Clara ay muling nakatulog ng mahimbing. Si Ate Julie ay muling nakangiting nagluto kinabukasan. Si Jerome ay humarap sa kanyang ama at inamin ang takot niyang hindi maging katulad nito. Si Mang Hector ay binisita ang kapatid na hindi niya nakausap sa loob ng 11 taon. At si Mateo, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ay tumingin sa sarili sa salamin at hindi na nakita ang aninong umaaligid sa kanyang balikat. Wala na ang tanikala. Wala na ang pagdududa. Ang panalangin ay hindi lamang proteksyon sa labas. Ito ay kalayaan sa loob. Sa sumunod na panaginip, isang imahe ang lumitaw, si San Benito, hawak ang krus, at sa kanyang paanan, mga piraso ng bakal, mga kadena, sirang tanikala, wasak na kandado. Mateo, sabi nito, ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagtaboy sa kadiliman, kundi sa pagtanggap ng liwanag sa sariling kaluluwa. At sa paggising niya, sa mesa ng kanyang altar, isang butil ng insenso ang nakalagay. Walang nakakita kung paano ito napunta roon. Ngunit alam niya, ang tanikala ay hindi na muling babalik. 3 linggo na ang lumipas mula nang huling magtipon ang komunidad sa bahay ni Mateo. Sa pagitan ng mga araw na yon, ang lahat ay tila bumagal. Ang mga gabi ay tahimik. Ang mga panaginip ay payapa. Sa kanilang maliit na mundo, may panibagong sigla, isang uri ng katahimikang pinaglalaban, hindi lang basta regalo. Ngunit sa mismong puso ng kapayapaan, may gumagalaw na hindi maipaliwanag. Hindi ito kagyat. Hindi ito marahas. Isa itong paggapang. Isa itong tahimik na pakiramdam na may dumarating. Si Mateo ang unang nakaramdam. Nang gabing iyon, habang nakatayo siya sa harap ng altar sa kanyang silid, binibigkas ang panalangin na naging bahagi na ng kanyang paghinga, may biglang dumaan na lamig sa kanyang batok, hindi tulad ng dati. Ito ay malamig na parang walang katawan, ngunit may direksyon. Parang kinikilatis siya. Parang inaamoy ang kanyang lakas. Sa ikalawang gabi, habang nananalangin siya,
ang mga kandila sa altar ay namatay ng sabay-sabay. Walang hangin. Walang kilos. Bigla lang nawala ang apoy. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ibang uri na ito. Isa itong katahimikan na may nakatago. Sa pangatlong gabi na naginip siya, hindi ng dilim kundi ng lugar na kilala niya, ang kanilang bahay. Ngunit sa panaginip ito ay walang tao. Wala ang kanyang ina. Wala ang kanyang mga kaibigan. Wala ang komunidad. Siya lang. At bawat pinto ay sarado. Lahat ng kandila ay patay. At sa dulo ng pasilyo, isang boses. Mateo Lee. Hindi ito paos. Hindi ito galit. Ito ay kalmado. Malalim. Malamig. Handa ka na ba talaga? O kinumbinsi mo lang ang sarili mo? Pagbangon niya, nabalot siya ng pawis. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya nanginig. Humawak siya sa krus sa altar. Hawak niya ito ng buong lakas, kahit nanginginig ang palad. Hindi ako nag-iisa, wika niya. Kahit anong isipin mong ihiwalay ako sa iba, huli ka na. Masyado na akong nakatanim sa panalangin. Kinabukasan, dumating si Clara sa bahay. Wala itong dalang balita, pero ang mukha ay may halong pag-aalala. Mateo, napapaginipan ka na naman ng isa sa mga miyembro ng grupo. Si At Julie. Hindi raw siya mapakali. Paulit-ulit niyang naririnig ang parehong babala. Ano raw? Na may darating. At hindi ito tulad ng mga nauna. Ito raw ay yung pinakaugat. Yung pinakamalalim. Mula sa simula. Tumango si Clara. Mateo, baka hindi pa to tapos. Alam ko. Nagpatawag sila ng pagpupulong ng komunidad kinagabihan. Ngunit hindi lahat ay nakarating. Si Mang Hector ay bigla raw nilagnat. Si Sandra ay isinugod sa ospital dahil sa pananakit ng tiyan. Si Jerome ay nawala ng boses. At si At Julie ay hindi makabangon. Ang mga natirang dumating ay kakaunti at lahat ay tahimik. Sa mata ng bawat isa ay may takot. Hindi sa anino kundi sa nararamdaman. Parang sinusubukan tayong pagwatak-watakin, sabi ni Clara. Hinahati tayo, dagdag ng isang bagong miyembro. Pinipigilan tayong magsama-sama. Alam nilang mas mahina tayo kapag magkakahiwalay. Nagdasal sila. Hindi maingay. Hindi dramatiko. Ngunit buo. Matatag. Ngunit habang bumibigkas sila, napansin ni Mateo na ang boses niya, bagamat malakas, ay tila binabalot ng tunog mula sa labas ng bahay. Isang ungol. Isang mababang alingaungaw. Crux sacra sit mihi luxen. May pumalo sa bubong. Non draco sit mihi duxen. Ang ilaw sa sala ay kumislap. Vade retro satanan. Tumahimik ang paligid. Isang mahabang tunog ng paghinga ang dumaan sa likod ni Mateo. Nang lingunin niya, walang tao. Ngunit ang malamig na presensyang iyon, alam na niya ang pirma niyon. Mateo, bulong ng tinig na sumama sa hangin, malapit na tayong magkita. Nang gabing iyon, naglakad siya mag-isa sa labas ng bahay. Bitbit ang krus. Suot ang medalya. Tahimik ang gabi, ngunit sa bawat hakbang niya, ang paligid ay tila tumitigil. Wala ni isang kulisap. Wala ni isang hangin. Ang buwan ay buo, ngunit may ulap na dumadaan sa ibabaw nito, parang ayaw nitong masyadong lumiwanag. Huminto siya sa tapat ng simbahan. Pumasok. Walang tao. Lumuhod siya sa harap ng altar. San Benito, handa na ba talaga ako? Walang sagot. Ngunit mula sa likod ng simbahan, may narinig siyang yabag. Isa, dalawa, tatlo. Lumapit. Mabagal. At mula sa dilim, lumitaw ang isang lalaki, mataas, payat, nakaitim, ngunit ang mukha ay pamilyar. Si Ginoong Ramirez. Ang kanyang guro. Mateo, wika nito, akala mo ba ay lahat ng nasa paligid mo ay hindi alam ang laban mo? Ginoo, tanong niya, hindi pa sigurado kung gising o panaginip ang lahat. Lahat ng ito ay pinanood. At ngayon, narito ako hindi bilang guro, kundi bilang paalala na kahit saan ka pumunta, sumusunod ang ugat ng dilim. Tumindig si Mateo. Hinugot ang medalya mula sa ilalim ng kanyang kwelyo. Itinaas ito. Kung isa kang anino, hindi ka magtatagal dito. Ngumiti si Ginoong Ramirez, ngunit sa mga mata nito, may liwanag na hindi kayang ikubli. Ako ay tao.
Ngunit ako ay tagadala ng mensahe. Mateo, may 3 gabi ka pa. Sa ika-4, magsisimula na ang huling bahagi. Huling bahagi ng ano? Ng digma ang hindi mo piniling salihan, ngunit ikaw ang ginising upang tapusin. Tumalikod si Ramirez at nawala sa dilim. Iniwan si Mateo na muli nag-iisa sa loob ng simbahan. Ngunit sa kanyang dibdib, hindi na siya gaya ng dati. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda. Isinulat niya ang buong panalangin sa loob ng kanyang kwarto, sa papel, sa tela, sa pader. Bawat linya ay nilagyan niya ng sariling buot panibagong panata. At sa dulo, isinulat niya sa malaking letra. Dumating man ang kadiliman, ang liwanag ay hindi atras. 3 gabi. At sa bawat gabing iyon, lalalim ang dilim. Pero ngayon, hindi lang pananampalataya ang baon ni Mateo. May apoy na sa kanyang loob. Isang apoy na hindi galing sa mundo. Dumating ang unang gabi ng 3 babala na binanggit ni Ginoong Ramirez, at mula sa sandaling lumubog ang araw, ramdam na ni Mateo ang pagbabago sa hangin. Ang paligid ay tila huminto. Wala ang karaniwang kaluskos ng dahon sa labas. Wala ring awit ng mga kuliglig. Ang gabi ay hindi tahimik, ito ay patay. Mula sa sala ng kanilang bahay, si Mateo ay nagmamasid sa pinto. Hawak ang krus, binubulong ang panalangin, ngunit ang bawat salita ay parang nahihirapang tumagos. Crux sacra sit mihi luxen. Ilang segundo ang lumipas bago siya makadugtong. Non draco sit mihi duxen. Parang may nakadagan sa kanyang dibdib. Mabigat. Malalim. Mahigpit. Vade retro. Biglang may pumutok sa kusina. Isang baso ang sumabog sa sahig. Tumayo siya agad. Pumasok si Aling Rosa mula sa silid, gulat na gulat. Ano yon? Mateo. Ngunit hindi agad nakasagot si Mateo. Sa mata ng kanyang ina, may bahid ng takot na hindi lang mula sa gulat. May nahahalatang presensya rin ito. Ma, pumasok ka na sa kwarto. Ilak mo ang pinto. Huwag kang lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Anak, ano bang? Ma, tiwala lang. Please. Napatitig sa kanya si Aling Rosa. At sa unang pagkakataon, hindi nagtanong. Tumango lang ito, pumasok sa kwarto, at isinara ang pinto. Naiwan si Mateo sa sala, ang kandila sa altar ay tila masyadong mahina. Sinubukan niyang muling manalangin, ngunit hindi niya maituloy. Ang utak niya ay napupuno ng mga tinig, lahat pamilyar. Mateo Lee. Boses ni Clara. Mateo, wala na si Mae. Boses ng kanyang ina. Mateo, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan. Boses niya mismo. Napaluhod siya. Pinilit niyang takpan ang tainga. Ngunit ang mga tinig ay hindi galing sa labas. Nasa loob. Sa loob ng kanyang ulo. Mateo, tapusin mo na. Tama na. Hindi mo kailangang ipagpatuloy ito, wala ka namang napapatunayan. Mas pinahaba mo lang ang sakit. Hindi totoo eh. Hindi mo sila nailigtas. Tingnan mo si Clara. Si Julie. Si Hector. Isa-isang nawala. At ikaw ang dahilan. Hindi ako ang dahilan. Hindi mo kailangang manalangin pa. Ang panalangin ay hindi para sa mga tulad mo. Isa kang peke. Isa kang takot. Isa kang batang nagpanggap na matapang. Tumulo ang luha ni Mateo. Nanginginig ang katawan niya. Ang krus ay nahulog sa kanyang kamay. At sa sandaling iyon, lumamig ang kanyang paligid ng sobra. May aninong tumayo sa harap niya. Isang imahe ng sarili niya, ngunit mas payat, mas madilim, at ang mga mata ay walang buhay. Gusto mong malaman ang totoo? Tanong ng anino. Ang krus ay hindi kailanman para sa iyo. Binigay lang ito sa iyo dahil walang ibang gustong humawak. Ikaw ay pagpipilian. Hindi panawagan. Umiling si Mateo. Mali ka ni. Hindi ako mali. Tingnan mo ang sarili mo. Talo ka na. At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng panaginip, ang disyerto, ang walang mukhang nilalang, ang mga mata sa dilim. Lahat sabay-sabay. Isang halu-halong bangungot na bumalot sa isipan niya. Pumikit siya. Sumigaw. Diyos ko ni. Ngunit wala. Walang tugon. Tanging katahimikan. Walang liwanag. Walang pangako.
walang santo. Sa libis ng dilim, si Mateo ay nag-iisa. Sa panaginip, siya ay nasa harap ng isang dambuhalang nilalang, mas malaki kaysa sa lahat ng nakita niya noon. May pakpak, may buntot, at ang hininga ay apoy. Ang katawan nito ay galing sa usok. Ang mga mata nito ay pula, ngunit ang titig ay pamilyar. Hindi lang ito halimaw. Ito ang kinakatakutan niya. Ito ang pagdududa. Isang beses na lang, Mateo, wika ng tinig nito. Isuko mo na. Tanggapin mong hindi mo ito kaya. Bumalik ka sa katahimikan. Tumigil ka. Tahimik si Mateo. Tahimik ang paligid. Ngunit sa ilalim ng lahat ng tinig, lahat ng ilusyong sumubok sa kanya, may natirang isa. Isang mahina. Isang tahimik. Isang simpleng bulong. Hindi sa isip. Hindi rin sa labas. Sa puso. Isang tinig parang liwanag na dahan-dahang sumisindi. Mateo, hindi ka nilikha upang yumuko sa takot. Tumindig ka. Sa panaginip, sa gitna ng dilim, si Mateo ay lumuhod. Hindi upang sumuko, kundi upang magdasal. Crux sacra sit mihi luxen. Tumigil ang halimaw. Non draco sit mihi duxen. Nabiyak ang lupa. Vade retro sa tanan. Umuga ang himpapawid. Numquam suade mihi vanani. Nagliyab ang paligid. Sont malakway libasin. Lumayo ang anino. Ips venena bibasin. Sumigaw ang halimaw. At sa huling sigaw nito, si Mateo ay bumangon mula sa kanyang panaginip, pawisan, nanginginig, ngunit buo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa krus. Ang kanyang silid ay maliwanag. At ang kanyang dibdib ay may sigaw na hindi na kayang pigilan. Sumigaw siya. Isang sigaw ng kalayaan. Ng pagkabuhay. Ng paninindigan. Pagbukas ng kanyang ina ng pintuan, napatitig ito sa kanya. Anak? Ma, hinal ni Mateo, tapos na ang gabi. Niyakap siya ng kanyang ina. Mahigpit. Walang tanong. Walang paliwanag. Sa labas ng bahay, ang buwan ay lumiwanag. Ang mga dahon ay muling gumalaw. At ang kuliglig ay muling umawit. Sa ilalim ng liwanag, isang aninong nanonood mula sa malayo ang dahan-dahang naglaho, tulad ng usok na wala nang mababalutan. 3 gabi na ang lumipas mula nang huling dumaan si Mateo sa bangin ng kanyang mga panaginip. Sa bawat araw, sa bawat paghinga, may alam siyang hindi pa tapos. Ang katawan niya ay pagod, ang mga mata ay laging mapula, ngunit ang puso niya, iyon ang lumalakas sa bawat patak ng oras. Wala nang bumabalik na bangungot. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ay paghupa bago ang bagyo. Isang gabing tila ordinaryo, muling nagtipon ang mga natitirang miyembro ng komunidad. Hindi sila kumpleto. Marami ang nagkasakit. Ang iba ay kailangang umalis sa bayan dahil sa biglaang mga aberya. Ang mga natira ay sina Clara, si Mang Hector, bagamat naka-wheelchair, si At Julie, si Jerome, at 2 pang bagong sali, si Thomas, isang dating sundalo, at si Lee, isang guro sa paaralang Katoliko. Tahimik silang nagtipon. Walang awit. Walang pagbati. Parang lahat sila ay naramdaman ang parehong panawagan. Huling gabi na to, bulong ni Mateo. Alam natin kung ano ang mangyayari. Mateo, wika ni Mang Hector, kung tayo ang natira, tayo ang tinawag. Walang nagsalita. Tumango lang ang lahat. Nagsimula ang panalangin. Crux sacra sit mihi luxen. Ngunit sa pangalawang linya pa lang, biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang mga kandila sa pagliyab. Isa-isang namatay. Ang sala ay biglang napuno ng usok, hindi mula sa apoy, kundi mula sa paligid. Isang makapal, itim na ulap na parang unti-unting bumabalot sa kanilang gitna. Non draco sit mihi duxen. Lumindol ang sahig. Ang mga libro ay nalaglag mula sa estante. May salamin na nabasag mula sa likod. At sa gitna ng ulap, isang figura ang nagsimulang mabuo. Hindi ito ilusyon. Hindi na panaginip. Ito na ang laman ng lahat ng kinatatakutan nila, mataas, itim, may pakpak, at ang mga mata ay tila apoy. Ngunit hindi ito hayop. Hindi rin ito tao. Isa itong presensya. Isang lumang nilalang. Isang mukha ng kasamaan na hindi kailanman nauubos. Mateo Lee. Tumigil ang lahat. Ang tinig nito ay boses na parang nabuo mula sa libo-libong bulong.
Pinilit mong labanan ako gamit ang mga salita. Pinilit mong gamitin ang dasal bilang espada. Ngunit ako ay hindi basta tinatalo ng panalangin. Ako ay ugat. Ako ay inggit. Ako ang takot ng mundong ito. At mayong gabi babawin kita. Tumingin si Mateo sa paligid. Si Clara ay nanginginig, si Julie ay nakapikit na tila nananalangin, at si Mang Hector ay tahimik ngunit may hawak na krus sa kanyang tuhod. Humakbang si Mateo sa harap. Hawak ang kanyang medalya. Binuksan niya ang aklat ni San Benito. Walang takot sa kanyang boses, ngunit may bigat, may otoridad. Hindi ako ang laban mo. Hindi nga, sagot ng halimaw. Lahat kayo ang laban ko. Lahat ng sinubukang maniwala. Lahat ng tumayo sa gitna ng takot. Lahat ng piniling umibig, magpatawad, manalangin, lahat kayo ang kaaway ko. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dingding ng bahay ay umuga. Pumutok ang mga bombilya. Tumilapon ang ilang gamit. Ngunit si Mateo ay nanatiling nakatayo. Muling nagsalita ang lahat. Crac sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Vade retro, satana. Numquam suade mihi vana. Sont malakway libas. Ips venena bibas. Paulit-ulit. Mas malakas. Mas matatag. Habang lumalakas ang panalangin, unti-unting bumabalik ang liwanag ng kandila. Isang bugso ng hangin ang pumasok mula sa itaas ng bubong, at sa kisami, may isang liwanag na tila bituin ang sumiklab. Mula roon, bumaba ang isang figura, puting sinag na may anyong tao. Mahaba ang suot na tunika, may krus sa dibdib, at ang mga mata ay liwanag mismo. San Benito, bulong ni Clara. Ang santo ay lumapag sa gitna ng sala. Tumayo sa pagitan ng komunidad at ng nilalang ng kadiliman. Hindi siya nagsalita. Itinaas lang niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, lumitaw ang mga salita. Crac sacra right mihi debera. Tumili ang halimaw. Tumalsik ito paatras. Nagsimulang magliyab ang mga gilid ng bahay, hindi sa apoy ng pagkasira, kundi sa liwanag ng krus. Itinaas ni Mateo ang medalya. Sabay-sabay silang sumigaw. Crac sacra right mihi debera. Nagliyab ang medalya. Ang aklat ay bumukas ng mag-isa. At mula rito, lumabas ang mga salita, nakasulat sa hangin, umiikot, nagiging mga espada ng liwanag. Ang halimaw ay sinubukang sumugod, ngunit bawat hakbang nito ay tinatamaan ng liwanag. Bawat bulong nito ay natatapatan ng panalangin. Bawat panlilinlang ay sinasagot ng pananampalataya. Nagsimulang magbago ang hangin. Nawala ang usok. Ang ulap ay nawasak. Ang bahay ay lumiwanag. Sa huling pagkakataon, sumigaw si Mateo. Ips venena bibas. Isang bugso ng liwanag ang bumalot sa buong paligid. Ang halimaw ay napasigaw, hindi sa sakit, kundi sa pagkatalo. At sa isang iglap, ito ay nagkawatak-watak. Naging alikabok. Naging wala. Tahimik ang lahat. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sala, hawak pa rin ang medalya, ang aklat sa paanan niya. Si San Benito ay lumingon, umiti, at saka dahan-dahang naglaho sa liwanag ng kisam. Walang nagsalita. Walang kumilos. Hanggang sa wakas, si Clara ay lumapit kay Mateo. Tapos na. Ngumiti si Mateo. Hindi tapos ang laban ng mundo. Pero tapos na ang laban ko. Tumayo si Mang Hector. Tinanggal ang kumot sa tuhod. Hindi lang ikaw ang lumaban, anak. Lahat tayo. Lumingon si Mateo sa paligid. Lahat ay umiiyak. Lahat ay nakangiti. Ang liwanag ng krus ay hindi lang nagsilbing proteksyon. Ito ang naging sandata, gabay at pangako. Isang liwanag na hindi kayang talunin. Mula ng gabi niyon, hindi na muling naging katulad ng dati ang bahay ni na Mateo. Hindi ito naging perpekto. May araw pa rin ng ulan, may oras ng pagkabigo, may gabi ng katahimikan. Ngunit sa pagitan ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi na nawala, liwanag. Hindi liwanag ng bombilya o araw. Isa itong liwanag na nabubuhay sa mga mata ng bawat isa. Isa itong presensyang hindi kailangan ng salita upang maramdaman. Pagmulat ni Mateo kinabukasan, ramdam niyang may nabago sa loob niya. Ang kanyang katawan ay pagod. Ang kanyang tinig ay paos. Ngunit ang kanyang puso ay malaya. Hindi lang malaya sa takot, kundi malaya sa pagdududa.
Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, alam niya kung sino siya. Hindi siya isang napiling makipaglaban. Siya ang taong nagpasyang tumindig. Sa mesa ng almusal, si Aling Rosa ay naghahain ng mainit na sinangag at itlog. Karaniwan. Payak. Ngunit may kakaiba sa paraan ng kanyang pagkilos. Ang bawat galaw ay may ngiti. May sayaw. Parang natanggal ang bigat sa kanyang balikat na ilang taon nang hindi niya alam na dala. Anak, wika niya, may panaginip ako kagabi. May batang lalaki. Hawak niya ang krus. Tapos tinapik niya ako sa balikat. Sabi niya, sabihin mo kay Mateo, hindi na siya kailangang matakot. Napangiti si Mateo. Ma, hindi pa naginip yon. Mensahe yon. Ganon ba talaga yon? Galing sa langit? Hindi ko sigurado kung galing sa langit. Pero alam kong totoo. Pagkatapos ng almusal, binisita siya nina Clara, Mang Hector, at Jerome. Kasama rin nila si Nali at Tomas. Wala silang dalang balita. Wala ring agenda. Basta lumapit, umupo, at tahimik na ngumiti. Mahirap paniwalaan, wika ni Jerome habang nakatanaw sa bintana, na ilang gabi lang ang lumipas, at ngayon ganito lang. Tahimik, dagdag ni Clara. Pero hindi katahimikan ng takot. Katahimikan ng tagumpay. Ng pananampalataya, sabat ni Mateo. Nilingon siya ng lahat. Ang tono niya ay hindi sermon. Hindi rin aral. Isa lang itong simpleng katotohanan. Hindi natin natalo ang kadiliman, wika niya, dahil hindi natin ito kayang wasakin. Ngunit tinanggal natin ang hawak nito sa atin. Tinanggal natin ang kapangyarihan nitong pigilan tayong magmahal, maniwala, at tumindig. Tahimik ang lahat. May bigat sa hangin, ngunit hindi ito mabigat sa dibdib. Isa itong lalim. Isa itong pagkakaunawaan na hindi na kailangan ipaliwanag. Kinabukasan, muling nagtungo si Mateo sa simbahan. Hindi na niya dala ang krus. Hindi na rin siya nagtago sa loob ng kapilya. Umupo siya sa pinakalikod, tahimik, at pinanood ang ilaw ng araw na tumatama sa altar. Wala siyang hiniling. Wala siyang tanong. Umupo lang siya, nakapikit, at pinakinggan ang katahimikan. Sa kanyang loob, may bagong boses, hindi tulad ng mga tinig ng takot na dati umuukilkil sa kanyang isip. Ito'y boses ng katiyakan. Boses ng paninindigan. Boses ng pananampalataya. Ilang araw ang lumipas. Binalikan niya ang lahat, ang unang panaginip, ang aninong bumisita sa silid, ang mga gabing puno ng takot, ang dasal na naging sandata, ang aklat na hindi lang basta aklat, at si San Benito na naging huwaran ng paglaban. Ngayon, sa paglalakad niya pauwi, nadaanan niya ang isang batang lalaki sa kanto, nakaupo sa gilid ng kalsada, umiiyak. Nilapitan niya ito. Uy, okay ka lang? Umiling ang bata. Kinuha po ng mga bata yung laruan ko. Ayaw nila akong isama. Bakit daw? Sabi nila mahina raw ako. Hindi raw ako marunong lumaban. Tahimik si Mateo. Umupo sa tabi ng bata. Alam mo, minsan, yung pinakamalakas na tao, hindi yung marunong sumuntok. Yung marunong tumindig kahit gusto nang sumuko. Yung marunong magpatawad kahit nasaktan. Yung hindi tumatakbo kahit natatakot. Tumingin ang bata sa kanya. Paano ko gagawin yon? Ngumiti si Mateo. Sa pamamagitan ng panalangin. At sa paniniwalang may mas makapangyarihan kaysa sa takot. Hinawakan niya ang bulsa at mula roon, inilabas niya ang maliit na medalya ng krus. Ito. Bigay sa akin dati. Gusto mo, sa'yo na. Namilog ang mata ng bata. Tutupo. Basta alalahanin mo, hindi to agimat. Hindi ito swerte. Paalala lang ito na kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Tumango ang bata. Tinanggap ang medalya. Salamat po, kuya. Ngumiti si Mateo. Tumayo. At sa bawat hakbang niyang palayo, ramdam niyang may misyon na siyang dala. Hindi na siya ang binatang takot matulog mag-isa. Hindi na siya ang anak na naghahanap ng sagot. Siya na ngayon ang tagapagbahagi ng liwanag. Hindi rin nawala ang tukso. Sa mga linggong sumunod, may mga araw na sumubok muling pumasok ang lumanyang pagdududa. May panahong tila lumalayo ang liwanag. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, hawak niya ang panalangin. Hindi para itaboy ang dilim, kundi para muling alalahanin ang liwanag. Dahil ganoon talaga ang pananampalataya.
Hindi ito araw-araw na tagumpay. Ito ay araw-araw na pagpili. At si Mateo, sa bawat araw na gumigising siya, pinipiling maniwala. Pinipiling tumindig. Pinipiling magmahal. Minsang naglakad siya sa palengke, may lalaking lumapit sa kanya. May edad na, may bitbit na sako ng gulay. Tinignan siya ng matagal. Ikaw ba si Mateo? Opo. Yung binanggit sa panalangin ng pari last linggo. Ah, baka po. Bakit po? Ngumiti ang lalaki. Salamat. Dahil sa'yo, nagsimula uli akong magdasal. Umiling si Mateo, bahagyang nahihiya. Hindi po dahil sa akin yon. Dahil po iyon sa Diyos. Ngunit sa loob niya, may init na pumuno sa kanyang dibdib. Hindi ito yabang. Isa itong pag-unawa na ang pananampalataya ay may bunga, hindi lang sa sarili, kundi sa iba. At sa isang hapon, habang siya'y muling naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang bahay kung saan dati ay may batang umiiyak sa bintana gabi-gabi. Tahimik na ang bahay ngayon. At sa bintana, nakita niya ang batang iyon, ngayon ay may hawak ng maliit na krus sa leeg, kumakaway sa kanya. Kuya Mateo! Kumaway siya pabalik. Ngumiti. At nagpatuloy sa paglalakad. Sa kanyang tahanan, nakaupo si Aling Rosa sa sala, may hawak na Biblia, tahimik na nagbabasa. Wala silang usapan. Pero sapat na ang katahimikan upang mapuno ang buong bahay ng kapayapaan. Ang altar ay nananatiling buhay, hindi sa kandila, kundi sa alaala ng pananalig. Sa aklat, wala na siyang inaasahang milagro. Dahil ngayon, alam niyang ang tunay na himala ay ang puso ng taong nanalig. At sa silid, sa dingding sa tapat ng kanyang kama, nakasulat pa rin ang mga salitang iyon. Dumating man ang kadiliman, ang liwanag ay hindi atras. At bawat araw, habang sinasara niya ang kanyang mata upang matulog, iyon ang huling iniisip niya. Hindi na takot. Hindi na tanong. Kundi paninindigan. At pananampalataya. Hindi na lamang si Mateo ang tinatawag. Hindi na rin siya ang laging tinutulungan. Sa bawat araw na lumilipas, may mga pintuang kumakatok, mga mensaheng dumarating, at mga taong bigla na lamang lumalapit sa kanya, hindi para magbigay, kundi para humingi. Hindi ng limos. Hindi rin ng payo. Kundi ng pag-asa. Nagsimula ito isang hapon, habang nakaupo siya sa may harapan ng bahay, nag-aayos ng mga halaman sa paso. May batang babae na lumapit, mga 12 taong gulang, nakauniporme pa ng eskwelahan, bitbit ang bag, at may basang mata. Kuya Mateo. Tumango siya. Ako nga. Bakit, iha? Yung nanay ko po hindi na po siya natutulog. Palagi po siyang gising, nakatitig lang sa kisam. Kahapon po, sinabi niya sa akin na may mga anino raw sa sulok ng kwarto namin. Napatigil si Mateo. Huminga siya ng malalim. Lumapit sa kamarahang tinanong. Anong pangalan mo? Leah po. Tumango siya. Papasok ka pa ba sa bahay niyo tuwing gabi? Opo. Pero natatakot na rin po ako. Gusto mong samahan kita? Napatingin ang bata sa kanya, at sa isang tingin, kitang-kita ang isang bagay na matagal nang nawala, pag-asa. Si Giponi. Nang gabi ring iyon, dinala niya si Clara at Jerome sa bahay ni Leah. Sa pagpasok pa lang, ramdam na agad ni Mateo ang bigat sa paligid, hindi dahil sa anino, kundi sa damdaming nakakulob sa loob ng bahay. Parang lahat ng galaw ay mabagal. Parang walang gustong magsalita. Ang ina ni Leah ay nakaupo sa sofa. Nakangiti pero malamig. Parang robot na natutong gumaya ng emosyon. Nilapitan siya ni Mateo, marahan. Ako po si Mateo. Kaibigan po ako ng anak niyo. Pwede po ba akong manalangin dito ngayong gabi? Hindi siya sinagot. Tumango lang ang babae. At doon, nagsimula ang panibagong bahagi ng buhay ni Mateo. Gabi-gabi, sinimulan niyang dalawin ang mga bahay ng mga lumalapit sa kanya. Hindi para maging propeta. Hindi para magpanggap na banal. Kundi para ipaalala na may paraan. May landas. May kakampi. Isang gabi, habang nagdarasal sila sa bahay ni Tandang Rudy, isang matandang nababalot ng galit sa mundo, bigla nitong naiyak ang sarili. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa isang panalangin na dati ay paulit-ulit niyang sinasambit ng walang damdamin, ngunit ngayon ay tumama sa puso. Crux sacra sit mihi luxen. Tumingin ito kay Mateo.
Alam mo bang 50 taon ko nang sinasabi ito pero ngayon lang ako naniwala na totoo. Ngumiti si Mateo. Minsan, hindi ang tagal ng panalangin ang mahalaga, kundi ang lalim ng pagtanggap. Naging araw-araw na ritual ang pananalangin sa iba't ibang tahanan. Kasama sina Clara at Jerome, minsan sina Lee at Thomas, tinuturuan nila ang mga tao na hindi matakot sa kadiliman. Na ang liwanag ay hindi kailangang malakas. Kailangan lang itong hindi bumitaw. Hindi nila ipinilit ang dasal. Hindi rin nila itinuro ang aklat na parang mahiwagang solusyon. Ipinamuhay nila ito. Ipinakita na ang dasal ay hindi lang bibig. Ito ay kilos, ugali, paninindigan. Isang gabi, kinausap siya ni Clara habang naglalakad pa uwi. Mateo, sa tingin mo ba mawawala talaga ang masama? Umiling siya. Hindi. Hindi. Ang masama ay bahagi ng mundo. Laging may tukso. Laging may inggit. Laging may pagsubok. Pero hindi ito ang tanong. Ano ang tanong? Tayo ba ay lalakad pa rin sa liwanag kahit may dilim sa paligid? Tahimik si Clara. Tayo ba ay maniniwala pa rin kahit walang himala? Tayo ba ay magmamahal pa rin kahit may sakit? Tayo ba ay mananalig pa rin kahit walang kasiguraduhan? Ngumiti siya. Doon nasusukat ang tunay na proteksyon. Hindi sa pagtataboy sa dilim, dagdag ni Clara, kundi sa pagpili ng liwanag araw-araw. Nang sumunod na linggo, tinuruan nila ang mga bagong dumadalo ng praktikal na landas ng proteksyon. Hindi ito seminar. Hindi lecture. Isa itong pamumuhay. Araw-araw, tinuruan nila ang mga sumusunod na aral. Una, ang panalangin ay dapat ugali, hindi pampalubag loob. Sa paggising pa lang, bago pa man bumangon, isang maikling dasal na may kabuang tiwala. Sa araw na ito, ang krus ang aking ilaw. Huwag akong akayin ng anino. Tulungan mo akong tumindig, O Diyos. Ikalawa, ang dasal ng 12 salita ay dapat buo, hindi dahil may mahika, kundi dahil bawat linya nito ay isang pagsang-ayon sa liwanag. At kung magawa araw-araw, paulit-ulit, ito ay nagiging bakod sa kaluluwa. Ikatlo, ang bahay ay dapat maging tahanan ng pananampalataya, hindi takot. Hindi kailangan ng altar na magarbo. Isang kandila. Isang krus. Isang puso na naniniwala. Doon nagsisimula ang proteksyon. Ika-4, ang pananampalataya ay hindi individual. Kailangang ibinabahagi. Sa mga kaibigan. Sa pamilya. Sa komunidad. Dahil kung may isa mang bumagsak, ang iba ang mag-aangat. At ika-5, ang interseso ni San Benito ay hindi himala. Isa itong paalala. Na kahit anong mangyari, may mga nilikha ng Diyos na binigyan ng misyon upang tayong lahat ay ipaglaban sa lupa, sa langit, at sa pagitan. At sa bawat pagtuturo na yon, hindi salita ni Mateo ang tumatama, kundi ang kanyang halimbawa. Dahil siya mismo ay naging bunga ng panalangin. At ngayon, siya na rin ang punla. Isang gabi, habang pauwi siya mag-isa, nadaanan niya muli ang simbahan. Walang misa. Tahimik. Ngunit may nakaupong matanda sa loob. Hindi pamilyar. Nakatayo sa altar. Parang may hinihintay. Lumapit siya, marahan. Umupo sa huling upuan. Lumingon ang matanda. Tumingin sa kanya. Walang salita. Isang tango lang. At sa kanyang palad, may hawak itong medalya ni San Benito. Tumingin si Mateo sa kanyang bulsa. Ang kanya ay nasa loob pa rin. Pero may parehong liwanag sa medalya ng matanda. Napangiti siya. At sa isang saglit, nawala ang matanda sa kanyang paningin. Hindi dahil umalis, kundi dahil tila hindi na kailangan pang makita. Tumayo siya, huminga ng malalim. Bukas, isa na namang bahay ang dadalawin. Isa na namang panalangin ang ituturo. Isa na namang kaluluwang bibigyan ng lakas. Dahil ito ang tunay na proteksyon. Hindi ang pagtakas sa dilim, kundi ang lakas ng loob na harapin ito. Bitbit ang liwanag. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga gabing puno ng pangamba, ang bulong ng dilim, ang panalangin sa gitna ng unos, si Mateo ay dumating sa wakas. Hindi bilang bayani, hindi bilang guro, kundi bilang isang taong nagpatuloy. Isang taon na ang lumipas mula sa unang panaginip. Ang bahay nila ay hindi na lamang tahanan ng dalawang katawang nabubuhay sa tahimik na rutina.
Ngayon, ito ay naging kanlungan ng pag-asa, lugar ng panalangin, at puntahan ng mga gustong maghilom. Isang altar ang itinayo sa sala. Hindi malaki. Hindi rin marangya. Isang simpleng lamesa, may krus sa gitna, kandila sa gilid, at ang medalhan ni San Benito sa ibabaw. Sa ilalim, ang aklat ng 12 salita, bukas sa pahina kung saan nakasulat ang panalangin naging gabay niya sa dilim. Isang umaga, sa harap ng altar, habang sinag ng araw ay sumasayaw sa kahoy na sahig, lumapit si Mateo. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta. Walang drama. Walang pag-aalala. Lumuhod siya. Tahimik. Sa isip, muling bumalik ang lahat. Ang unang gabing binisita siya ng takot. Ang sandaling halos sumuko siya sa bulong ng kasinungalingan. Ang aninong nagsabing wala siyang halaga. Ang boses sa dilim na humihimok sa kanya na bumitaw. Ngunit higit sa lahat, bumalik din ang sandaling unang lumaban siya. Nang bigkasin niya ang panalangin, hindi bilang formula, kundi bilang paninindigan. At doon, sa gitna ng katahimikan ng umagang iyon, binuksan niya ang bibig, hindi para humiling, kundi para magpahayag. Ang krus ay ang aking liwanag, bulong niya. Hindi ang dragon ang aking gabay. Muling tumigil ang mundo sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tumpak na tiwala. Tumayo siya. Humawak sa krus. Tumingin sa kisem. At sa bawat araw na aking haharapin, wika niya, hindi ako lalakad sa liwanag ng sarili kong lakas, kundi sa liwanag ng Diyos. Sa gitna ng mga tukso, sa gitna ng pagod, sa gitna ng pagkadapa, ang panalangin na ito ay hindi magbabago. Ito ang sandata ko. Ito ang sandigan ko. Lumabas siya ng bahay, at sa harapan ay nakatayo ang ilan sa mga bagong dumadalo sa mga pagtitipon nila. Isang ginang na nawalan ng anak, isang binatang nawalan ng direksyon, isang matandang lalaki na nagsimulang manalangin muli matapos 20 taon. Tahimik silang naghintay. Hindi para sa himala. Hindi para sa solusyon, kundi para sa pagsama. Tumango si Mateo. Handa na kayo? Tumango ang lahat. Alam niyo na kung bakit tayo narito. Hindi para labanan ang mundo. Hindi rin para itago ang sarili sa likod ng pananampalataya. Nandito tayo para sabihin sa dilim, hindi mo kami hawak. Hindi mo kami matitinad. Binuksan niya ang aklat. Mula sa bibig niya, malinaw, malakas, at buong puso. Crux sacra sit mihi luxen. Sumunod ang lahat. Non draco sit mihi duxen. Vade retro satanani. Numquam suade mihi vanani. Sont malakway libasin. Ipsi venena bibas. Ang hangin ay lumamig, ngunit hindi nagdala ng takot. Isa itong lamig ng bagong simula. Parang pahinang kinukunan ng hangin bago muling isulat. Nilingon ni Mateo ang kanyang mga kasama. Sa mga mata nila ay may sigla. Hindi emotional. Hindi mababaw. Isa itong lalim na binuo ng pananalig na pinanday sa hirap. Sa gitna ng kalsada, habang ang araw ay paakyat na sa langit, tumingin siya sa malayo. Alam niyang hindi siya lalayo sa dilim. Alam niyang hindi rin ito titigil sa paglalapit. Ngunit may kaibahan na. Ngayon, alam niya kung sino ang kasama niya. Alam niya kung ano ang hawak niya. Alam niya kung saan siya pupunta. At higit sa lahat, alam niya na anumang gabi ang dumating, kahit gaano ito kaitim, hindi kailanman matatalo ang liwanag na hawak ng pusong naniniwala. Sa huling pagkakataon, bago sila lumakad upang magsimula ng panibagong araw ng pagtuturo, pagdarasal, at pakikinig, itinataas niya ang kanyang kamay sa krus at buong lakas, buong linaw, buong pananalig, sinabi niya. Yendi krus yandi aking liwanag. Hindi din dragon yandi aking gabay. At sa sandaling iyon, sa mata ng langit, sa mata ng mga naroroon, at sa mata ng sarili niyang kaluluwa. Ang digmaan ay tapos na. Ang pananampalataya ang nagwagi. Ang pananampalataya ang nagwagi. At sa katahimikan pagkatapos ng kanyang pahayag. Doon niya unang naramdaman ang tunay na kapayapaan. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang bunga ng paninindigan. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.